Kriminal na si Paulo Santos. Sa harap ng lahat ay pinatay ang matandang konsehal na si Ginoong de la Cruz ng Kaharian ng Silangan. Nagkasala sa pagpatay, ikukulong sa bilangguan ng walang hanggang gabi. Ang sentensya ay 3,000 taon. Hoy, mga kapatid. May dumating na makinis at maputing lalaki. Ngayong gabi, pwede na tayong magsaya. Ha ha ha. Oh, hindi ba ito si Direktor Maria? Sino itong taong personal mong sinamahan? Itong bagong dating. Maputi nga. Hindi lang alam kung anong lasa. Hindi ba madali yan? Ngayong gabi, subukan natin, nang sabay-sabay para malaman. Kaming lahat ay hinuli ng koanihan ng espesyal na serbisyo. Kailan kaya mahuhulog sa kamay ni Lolo? Itong si Maria Reyes, siguradong hindi ka makakahanap ng buhay. O kamatayan. Oh, Manahimik kayong lahat. ha. Ha. Ang lakas ng batang ito. Sino ba talaga siya? Ginoong Santos, ang mga taong ito ay lubhang masama. Kakarating mo pa lang dito, at nakipag-away ka na para sa akin. Hindi ito matalino. Sa bulwagan ng paglilitis, palagi kang nagsasalita para sa akin. Pero itong mga walang kwentang tao, sinaktan ko na. Ano pa ang magagawa? Tama. Sa lakas mo, Ginoong Santos, sa bilangguan ng walang hanggang gabi, marahil isa lang ang makakatalo sa iyo. Ang tinutukoy mo ba ay, ang Diyos na nangunguna, sa listahan ng mga mandirigma, si Firecloud Eagle God? Tama. Ang listahan ng mga mandirigma ng dakilang kaharian ay mayroong isang Diyos, 2 diwata, 3 duke, 4 na hari at 5 matatanda. At ang Diyos na nangunguna ay si Firecloud Evil God. 40 taon na ang nakalipas. Ikinulong siya sa kulungan ng walang hanggang gabi. Noon pa man, siya na ang pinakamalakas sa buong mundo. Sa kulungan ng walang hanggang gabi at maging sa buong mundo, lahat ng underground organization ay iginagalang siya. Ginoo, kailangan mong mag-ingat po. Salamat sa paalala mo. Makinig kayong lahat. Si Paulo ang taong poprotektahan ko, si Maria. Bilang isang miyembro ng ahensya ng espesyal na serbisyo, maghahanap ako ng karagdagang ebidensya ng krimen mula sa inyo. Ang pagdagdag ng 30 hanggang 50 taon sa inyong sentensya ay madali lang para sa akin. Mga tao ng pamahalaan. Takot na takot ako, ha? Mapoprotektahan mo siya ngayon. Pero habang buhay ba? Kung aksidenteng mabali ang leeg niya, hindi na ito maibabalik. Alam niyo ba kung bakit nakulong si Paulo sa kulungan ng walang hanggang gabi? At gaano katagal ang sentensya niya? Pinatay ni Paulo ang matandang miyembro ng gabinete na si Zhao Liming. Ang sentensya niya ay 3,000 taon. 3,000 taon. Bakit? Dito ba, mas mahaba ang sentensya, mas marangal? Tama po ang sinabi niyo, Ginoong Paulo. Sa lugar na ito, kung mas malaki ang kasalanan mo, mas matatakot sila sa iyo. Sir Paulo, pinatay niyo po. Si Ricardo Lim, ang cute na yon. Ikaw po ay isang dakilang tao na karapat-dapat igalang. Si Ricardo Lim, ang cute na yon, ay isang mapanlinlang, magnanakaw, at gumawa ng lahat ng kasamaan. Ang aking asawa at anak na babae ay dinukot niya. At pinahirapan hanggang mamatay. Akala ko po sa buong buhay ko, ay hindi ko na makikita ang cute na ito na maparusahan. Sir Paulo, tanggapin niyo po ang aking paggalang mula kay Lolo mo. Si Ricardo Lim, ang cute na yon, HMP. Buti nga po at naulipol ang kanyang pamilya. Mang Tonyo, salamat po kay Sir Paulo. Sir Paulo, kami po ay handang sumunod sa inyo. Tumayo na kayong lahat. Salamat po, Sir Paulo. Ano ang ginagawa ninyong Jiang Hu dito? Tapos na ang oras ng pagpapahangin. Bumalik na kayo sa loob. Umalis kayo. Makinig kay Sir Paulo. Umalis na kayong lahat. Sir Paulo, noong nakikipaglaban po kayo kay Jade Reyes, malinaw po na kayo ang lamang. Bakit po bigla kayong huminto at umamin ng kasalanan? Paulo, mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Tianlong Palace. Ngunit ang paglinang ng immortalidad ay labag sa kalikasan. May 3 kalamidad at 9 na pagsubok. Ang 3 kalamidad ay kidlat, apoy, at pagsubok ng tao. Ang pagsubok ng tao ang pinakamahirap lampasan. Haharapin mo ang pagsubok ng tao, kung saan ikaw ay tutuligsain ng marami, at ito ay lubhang mapanganib. Paano po ito malulutas? Hindi ito malulutas. Kailangan mong harapin ang mga pagsubok, lampasan ang pagsubok ng tao, at tapusin ang karma. Pagkatapos, sa ika-15 araw ng unang buwan ng lunar, kailangan mong pumunta sa isang lugar na tinatawag na Isla ng Dragon. May malaking sikreto doon tungkol sa'yo. Tandaan. Tandaan. Sir Paulo, huwag mong isipin na hindi ko alam ang sitwasyon mo ngayon. Nandito ako para tulungan kang lampasan ang pagsubok. Maniwala ka sa akin.
Sa wakas, lumitaw na ang malaking isda. Pagdating mo sa bilangguan ng walang hanggang gabi, may malaking pagkakataon na naghihintay sa iyo. Ah, ganoon pala. Binibining Sofia, mayroon po akong isang pakiusap. Sana po ay alagaan mo ng mabuti ang aking mga magulang at si Reyes. Alagaan ang iyong mga magulang, natural lang iyon. Tungkol naman kay Binibining Reyes, bilang isang sihi, siguro ay hindi na niya kailangan ng labis na pag-aalaga mula sa akin. Binibining Bia, ano ito? Bagamat nasa special task force ako, pinakamamahal ko ang mga bayani at malalakas. Paolo, kung makakalabas ka, ako, si Reyes, ay tiyak na magpapakasal sa iyo. Binibining Bia, pakirespeto ang sarili mo. Mayroon na akong Sofia. Malalim ang kanyang pagmamahal at katapatan sa akin. Hindi ko siya kailanman bibigin. Mahaba pa ang buhay. Ginoong Paolo, huwag kang magmadali sa paggawa ng konklusyon. Nga pala, Ginoong Paolo, ang walang hanggang bilangguan ay mailibo-libong layer ng barrier. Kahit ikaw, Ginoo, ay hindi makakapasok. Kaya't pakiusap, Ginoo, huwag. Subukang lumabas mag-isa. Ako, si Reyes, ay gagawin ang lahat para mabawasan ang iyong sentensya. Ay. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sino ka? Si ate ay hindi kung sino lang. Si ate ang ikalawang pinuno ng walang hanggang bilangguan, si Jiu Feng. Anong Feng? Jiu Feng. Nabalitaan kong may dumating na napakagaling na tao. Sa ating walang hanggang bilangguan, kaya't sinadya kong tingnan. Bihira, napakabihira. At isa pa, isang napakagwapong lalaki. Gusto ka nang kainin ni ate ngayon. Anyway, Sa tingin ko, ang init ng iyong katawan at ang iyong kagandahan ay nakakabighani. Hindi ko lang alam kung bakit ka nakulong sa walang katapusang, walang hanggang bilangguan. binata. Hindi mo pa alam. Dahil si ate ay likas na maganda mula pagkabata. Niloko ng hindi mabilang na masasamang lalaki. At inabuso ng masasamang lalaki. Nang magkaroon ng kakayahan si ate. Anyway, ang lahat ng mga nanloko sa akin. At mga masasamang lalaking nang api sa akin. Isa-isa kong pinatay. Binata. Sa tingin ni ate, hindi katulad ng mga masasamang lalaking iyon, Dithi. Gusto mo akong linlangin gamit ang iyong panloob na lakas. Walang silbi. Anyway. Nakakainis. Isa pala siyang walang alam na bastos na bata. Alam mo ba, ang mga bagong pasok dito sa walang hanggang piitan ay kailangan makatanggap ng 1-0 hagupi ng latigo ng kapangyarihan para lang masubukan ang kanilang tapang. Aba, sa isang tulad mong pasaway, baka 100 hagupit ang matanggap mo mula kay ate. Ah, anyway, iba ka sa ibang mga lalaki. Anyway, Tiete. Kuya, ikaw ang unang nakapagpilit sa akin na gamitin ang Dragon Binding Lock. Maliban kay Evil God, sa loob ng maraming taon, ikaw ang una, kaya dapat kang ipagmalaki. Ang Dragon Binding Lock ay kayang gapusin ang dragon. Ngunit hindi ako. Impossible. Walang sinuman ang makakatakas sa limitasyon ng Dragon Binding Lock. Kahit si Evil God ay hindi ito magagawa. Ilan pa? Hindi kaya.
mas malakas ako, kaysa sa evil god of Fire Cloud na sinasamba mo. Bilang Diyos, Impossible. Walang sinuman sa mundong ito ang makakatakas. Sa aking dragon binding lock, may mali rito. Naiintindihan ko na. May dalawa ko. Tuwing may dalawa ko, humihina ang kontrol sa magic tool. Kung hindi, sa iyo lang. Tama, ito nga iyon. aba, hindi masama ang lakas mo. Ngunit masyadong makitid ang iyong pananaw. Sa ranking ng martial arts, ang 1 God, 2 Immortals, 3 Palaces, 4 Emperors, 5 Elders. Sa mga walang kapantay na eksperto na ito, ang nasa walang hanggang piitan ay ang 1 God, Evil God of Fire Cloud, at ang Prison King mula sa 4 Kings. Ikaw nga siguro iyon, tama. Oh, marami ka palang alam, bata ka. Tama, ako nga ang Prison King na ito. Kung nakita mo na ang hari, bakit hindi ka lumuhod? Ako ay isang immortal, ikaw ay isang mortal. Kung luluhod ako sa'yo, hindi mo kakayanin ang paggalang na ito. Naku, ang yabang mo. Hindi ka ba natatakot na mapunit ang dila mo? Sige, huwag kang magtago. Yine, luluhod ako sa'yo ngayon. Ang immortal na si Chenping ay umuyukod sa mortal na hari ng impyerno. Hiye. Ah, impossible. Talagang imposible. Ulitin mo. Sinabi ko na, ako ay immortal, ikaw ay mortal. Ang pagyuko ko sa'yo ay hindi mo kakayanin, hahaha. Sinasabi mong hindi ko kakayanin ang pagyuko mo. Nakakatawa. Kung pag-uusapan ang pinagmulan, ako ay mula sa maharlikang pamilya. Kung pag-uusapan ang kayamanan, maraming sa mundong ito ang mga mercenary group at financial organization na kumikilala sa akin bilang kanilang hari. Sa isang kaway lang ng aking kamay, bilyon-bilyong dolyar ang nasa ilalim ng aking kontrol. Ang pinakamahalaga, ako ay isa sa 4 na hari ng martial arts world na ito. Ikaw, Chenping, ay hindi kilala. Yesue, sinasabi mong ang aking katayuan ay hindi kasing marangal ang sayo, Dithi. Nagpapatawa ka ba? Sige, ipagpapatuloy ko ang pagyuko. Esan, yumuko ka. Aray! Ang immortal na si Chenping, ikalawang pagyuko sa mortal na hari ng impyerno. Ano ang nangyayari dito? Ano ba talaga ang nangyayari? Immortal Chenping, 3 pagyukod. Ah, tigil. Enan, Huwag mo akong dalhin. Achoo! Ay! Hoy! ang listahan ng ranggo ng martial arts, ang Fire Cloud Evil God na nasa unang pwesto. Ha ha ha! Talaga nga, mas maganda pa ang balita, kaysa sa personal na pagkakakilala. May dating ang batang ito. Anong klaseng mahika ang ginamit mo kay Jiupeng kanina? Ang ganitong uri ng sumpa. Nakita ko na ito 40 taon na ang nakalipas, noong nakipaglaban ako sa nangungunang Feng Shui Master mula sa ibang bansa. Si Dragon Seeker Immortal. Ang pangalawang immortal sa listahan ng ranggo ng martial arts. Si Dragon Seeker Immortal. HMM. Balita ko, siya ay isang master ng Feng Shui, pero isa lang siyang mortal. HMM. Sobra kang mayabang. 40 taon na ang nakalipas, itinapon ko ang sarili ko sa bilangguan ng walang hanggang gabi. Ang totoo, ito ay dahil sa sobrang nakakainip ang mga tao sa labas. Walang kwenta. Pero ngayon, masaya talaga ako. Dahil nakilala ko ang pinaka-interesanteng tao. Panginoong demonyo. Panginoong demonyo. Ang batang ito. Marunong siyang gumamit ng salamangka. Hindi po nakayanan ni Jufeng. Humihingi po ako ng kaparusahan. Sabi ko hindi ako gumamit ng salamangka. Ako ay isang immortal, isang pagyukod ko, ay hindi mo kayang tiisin. Bakit ngayon walang naniniwala sa akin? Anong nangyayari? Ang pader ng bilangguan ay nasira. Ang malakas na presensya na ito, Panginoong Fire Cloud Evil God Jiufeng. Sumasaludo po kami, Fire Cloud Evil God. Sumasaludo po kami, Panginoong Jiufeng. Ang Fire Cloud Evil God ay nagkulong ng 40 taon. Ngayon po ay nakita namin kayong lumabas. Malaking karangalan po para sa amin. Panginoong Demonyo, itong si Ginoong Chen ay pinatay ang nakatatandang miyembro ng gabinete na si Zhao Laimang para sa amin. Para po sa akin, ipaghiganti ang aking asawa at anak. Si Ginoong Chen ay matuwid. Kaya po, Panginoong Demonyo, huwag niyo po siyang patayin. Aba, nagre-rebelde ba kayo? Walang batas.
Hindi po kami nangangahas, pero kung may galit po sa puso ang Panginoong demonyo at talagang gustong pumatay, ako na lang po, si Mang Meng, ang patayin nyo. May matindi rin po akong galit kay Zhao Laimeng. Niligtas po ako ni Ginoong Chen. Ang galit po ng Panginoong demonyo ay ibuhos na lang sa akin. Ako rin po. Lahat po kami ay handang akuin ang kasalanan para kay Chen Ping. Pakiusap, mahal na Diyos ng kasamaan, palayain niyo na po si Ginoong Chen. Aba, nagre-rebelde ba kayo? Wala kayong takot sa batas? Tumayo na kayong lahat. Ang kabutihan ay madalas nagmumula sa mga simpleng tao, habang ang pagtataksil ay madalas sa mga nagharap. Pinahahalagahan niyo ang kabutihan, at hindi niyo inaalintana ang kamatayan. Pinahahalagahan ko po yan, Chen Ping. Ngunit, kahit pa ang inyong hari ng bilangguan, o ang Diyos ng kasamaan ng apoy, wala silang magagawa sa akin. Huwag na po kayong magsalita pa. Ang mahal na Diyos ng kasamaan, 40 taon na ang nakalipas, ay siya ng pinakamalakas sa buong mundo. Dati, siya lang mag-isa ang nakapatay ng 3,000 mersenaryo, po. Kahit gaano pa siya kalakas, tao pa rin siya. Samantalang ako, isa nang naglilinang ng immortalidad. Wala siyang magagawa sa akin. Ha 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 ha. Bakit, hindi ka rin ba naniniwala? Akala ko ikaw ang numero 1 sa martial arts ranking, at mas marami kang alam kaysa sa iba. Ngunit ngayong nakita kita, sobra ang pagtingin ko sa'yo. Haha, mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi ko. Paano naman ako hindi maniniwala? Siyempre naniniwala ako. Dahil 40 taon na ang nakalipas. Ang nagpadala sa akin sa Eternal Night Prison na ito, ay tinawag din ang sarili niyang immortal. Ang kanyang aura ay eksaktong kapareho ng sa iyo ngayon. Ay, oo nga pala, tinawag niya ang sarili niyang Old Dragon Head, All Master ng Heavenly Dragon Hall. Si Firecloud Evil God ay ipinadala ng aking master sa Eternal Night Prison. Sinabi niya na may kalamidad na kailangang harapin. Ito ba yun? Ang tinutukoy mo ay ang aking master. At ako na ngayon ang Hall Master ng Heavenly Dragon Hall. Sabi mo ikaw ang Hall Master ng Heavenly Dragon Hall? Hay! Ha. Bakit ka tumatawa? Sa tingin mo ba, makakaganti ka na ngayon? Hay, mali na naman ang pagkakaintindi mo sa akin. Sa totoo lang, 40 taon na ang nakalipas. Kusa akong pumasok sa Eternal Night Prison na ito, hindi ko kailanman naisip na mag-higanti. Isa lang ang layunin ko. Ang mabilis na mahanap, ang pinakamalakas na tao sa mundong ito, at pagkatapos ay makipaglaban sa kanya, ng husto. Ngayon, papatayin kita. O kaya'y mapatay mo ako. Ikaw ay isang martial arts master. Ang iyong mga salita ay marangal. Ngunit agad kang gumamit ng nakatagong sandata. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Ngayon, gusto ko lang patayin ka. O kaya'y mapatay mo ako. Kung paano kita papatayin, hindi mahalaga. Yay! Ya. Ay wawawa. Ha, hindi maganda. Ang sikretong galaw ni Evil God of Firecloud. Ang Toad Style. Ito ang kanyang natatanging kasanayan na kayang pumatay ng libu-libong tao ng mag-isa. Hinihiling namin na bawiin ng Evil God ang kanyang kapangyarihan. Paano mo nagawang sirain? Ang aking kapangyarihan gamit lang ang isang daliri? Paano mo nagawa yon? Ang agwat sa pagitan ng immortal at mortal ay parang isang malalim na bangin. Wala akong pakialam kung isa kang immortal o hindi. Ngayon, papatayin kita. Yeah. Sa galaw na ito, isa kasampulang ng aking kapangyarihan ang ginamit ko. Gusto mo pa bang subukan? Sa buong buhay ko, hindi kita mapapatay. Ikaw lang ang makakapatay sa akin. Maganda ang iyong kakayahan. Kung magbabago ka at tatalikuran ang kasamaan, ibibigay ko sa iyo ang aking mga pamamaraan. Sa iyong kakayahan, kung magsanay ka pa ng 100 taon, maaabot mo ang aking antas ngayon. Guro Chen Ping, mangyaring, tanggapin ang iyong alagad. Dahil lumuhad na si Evil God of Firecloud kay Ginoong Chen, mas mahirap pa ito kaysa patayin siya, dahil tinalo ni Ginoong Chen. Si Evil God of Firecloud, dapat si Ginoong Chen, ang pinakamahusay sa lahat. Ginoong Chen, ang pinakamahusay sa lahat. Ako, si Jiu Feng, ay lubos na sumusunod. Mula ngayon, ang Eternal Night Prison na Igalang si Ginoong Chen. Tumayo na kayo at magsalita. Salamat po, Ginoong Chen.
Ang mga nakakulong sa bilangguan ng walang hanggang gabi ay mga makapangyarihang tao. Alam kong bago kayo pumasok dito, kayo ay mga piling tao. Ang ilan sa inyo ay mga higante sa pananalapi. Ang iba naman ay mga martial arts master. Ang ilan sa inyo ay may kapangyarihan sa buong mundo. Bagamat nakakulong kayo rito, ang pandaigdigang puwersa sa ilalim ng lupa ay kaya nyo pa rin kontrolin ng malayuan. Tama po ang sinabi ni Ginoong Chen. Ang aking mga tauhan ay kumokontrol ng 30 nakalistang kumpanya sa Nasdaq at mayroon pang daan-daang kumpanya na may taonang kita na higit sa 1 bilyong piso. Hindi sapat iyon para sa akin na nagtatag ng alyansa ng langit. Ang aking mga disipulo at tagasunod ay nasa buong mundo. May 300,000 sa Timog Asya. Ginoong Chen, bagamat wala akong gaanong kapangyarihan, ang aking mga disipulo ay mga pinuno ng ilang maliliit na bansa sa Hilagang Europa. Kayo namang dalawa, hindi na kailangang sabihin pa. Ang isang ideya nyo lang ay makapagpapasya sa buhay at kamatayan ng milyon-milyong tao. Makapagpapasya rin sa direksyon ng pandaigdigang puwersa. Kailangan kong malampasan ang pagsubok ng tao. Kailangan ko ng tulong, bagamat ako ay napakalakas. Sa paglalakbay sa mundong ito, hindi lang puro labanan ang dapat gawin. Sa hinaharap, maaaring may pagsubok akong harapin. Kailangan kong humingi ng tulong sa inyo upang malampasan ito. Ay, Ginoong Chen, napakabait nyo. Mayroon akong USB drive dito. Nandito ang mga bagay na inilagay ko sa safety deposit box ng Bangko ng Kaharian. Ito ay makapagdidikta sa palso ng buong pandaigdigang pananalapi. Nagkakahalaga ito ng trilyon-trilyong piso. Ginoong Chen, ingatan niyo po, aking tagapagligtas. Ito ang token ng aking alyansa ng langit. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Mula ngayon, ang aking 300,000 disipulo at tagasunod ay nasa iyong utos. Ginoong Chen, ibigay niyo po ito sa aking disipulo. Ang ilang maliliit na bansa sa Hilagang Europa na may mahigit 1 milyong kilometro kwadrado ay magiging inyong palasyo. Aking guro, ako, ang inyong disipulo, ay mayroong aklat ng Frog Divine Art Internal Cultivation Method dito. Nahatulan na ako ng 500 taon. Imposibleng makalaya pa ako sa buhay na ito. Tanggapin niyo po ito. Balang araw, kapag ginamit niyo ang pamamaraang ito. Para kayong naruroon, aking minamahal na disipulo. Ginoong Chen, wala akong maibibigay sa inyo. Kaya ibibigay ko ang aking sarili sa inyo. Guro, natutunan ko na po. Ay, aking guro, isa kayong Diyos na bumaba sa lupa. Mula ngayon, si Ginoong Chen ang magiging pinuno ng mga underground na organisasyon sa mundo. Wala kaming tutol. Wala kaming tutol. May naghahanap sa akin. Mukhang nagpakita na rin sa wakas ang utak sa likod ng lahat. Maaari na kayong umalis. Kung kailangan ko kayo, muli ko kayong tatawagin. Opo, Paulo. Nabalitaan ko na napasuko mo ang lahat ng bilanggo sa walang hanggang piitan. At buong puso kanilang kinikilala bilang kanilang pinuno. Nakakatuwa naman yan. Kaya pala ang utak sa likod ng lahat na matagal ko nang hinahanap. Ang malaking isda na gusto kong hulihin ay ang Haring David. Ano ba ang karapatan ko? Para personal na ipahamak ng Haring David sa 8 impyerno. Paolo, matagal na kaming naghahanap ng isang karapat-dapat at may kakayahang pag-isahin ng martial arts sa Hilaga at Timog, pati na rin ang mga puwersa ng itim at puti sa buong mundo. At ikaw ang hinahanap namin, ang pinakamahusay na kandidato. Bakit ako? Hindi ba mas maganda kung maghanap kayo? Mas madaling kontrolin? O kaya naman pagkatapos ng inyong pagtatasa, sa tingin niyo ako ang pinakamadaling kontrolin? Ikaw na lang ang magsabi. Sa mga may lakas at impluensya, na kayang pag-isahin ang mga underground na puwersa at ang mga puwersa ng itim at puti, ang Evil God of Fire Cloud, isa sa mga Diyos, ay isang mamamatay tao, isang malaking demonyo na mahirap kontrolin. Ang Jongnan Sword Immortal, isa sa 2 immortal, ay isang malayang espiritu, at hindi mapagkakatiwalaan. Ang Dragon Seeking True Immortal naman ay masama rin, at nagtatangkang gumawa ng masama sa Daksha. Ang 3 duke, 4 na hari, at 5 matatanda ay may kanya-kanyang dahilan. Kaya hindi sila mapagkakatiwalaan ng lahat. Habang kami ay nag-aalala, biglang lumitaw si Ginoong Chen Ping. Ikaw ang master ng Heavenly Dragon Hall. Napakalakas, sapat upang dominahin ng isang panahon, at supulin ng lahat ng puwersa, at wala kang koneksyon sa gobyerno. Sa huli, bibigyan pa kita ng kredito sa pagpatay kay Zhao Liman. Sa ganitong paraan, ang mga bayani sa martial arts world ay lubos na magtitiwala sa iyo. Ang ulo ni Zhao Liming, sadyang ibinigay niyo sa akin. Si Zhao Liman ay naging elder sa loob ng ilang dekada. Unti-unting nabulok ang mga tao sa internasyonal at lokal. Sa underworld at legal na mundo ay kanyang inapi. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong pumatay sa kanya. Kami rin ay orihinal na gustong alisin siya. Nagkataon lang na nangyari ang iyong usapin. Kaya ibinigay namin ang kredito sa pagpatay kay Zhao Liman. Kay Ginoong Chen. Sa ganitong paraan, ang mga taong nagdusa sa ilalim ni Zhao Liman ay magpapasalamat din kay Ginoong Chen para sa iyong kabutihan sa kanya. Magaling na plano, magaling na paraan. Ngunit sa lahat ng inyong kalkulasyon, may isang bagay kayong nakalimutan. Ano iyon? Shaolong. Bakit niyo naisip na tiyak na gagawa ako para sa inyo? Sa aking lakas, kaya kitang patayin.
at wala kayong magagawa. Maaari pa akong gumamit ng sining ng pagbabago. Maging katulad mo. Ako ang magiging Dragon Lord ng dakilang siya. Chen Ping, paano ka naglakas loob? Nakausapin ng Dragon Lord ng ganyan. Bakit hindi ako maglalakas loob? Kung maingat kayong nag-imbestiga, dapat alam ninyo na naging immortal na ako. Kahit sa pagharap sa nangungunang kontrabida. Sa martial arts ranking, ang Fiery Cloud Evil God, isang daliri lang ang kailangan ko. Akala ninyo ay nakahanap kayo ng giniapig. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang mabangis na tigre. Chen Ping, hindi ka ba natatakot na madamay ang iyong pamilya at kasintahan? Kailangan ko bang ipakita sa inyo kung ano ang 5 elements escape technique? Makakabalik ako sa Hongchen sa loob ng 10 minuto, isasama ang aking mga magulang at si Yuki, at mamumuhay ng maligaya sa anumang bansa. Hindi niyo ako kayang takutin. Huwag kayong bastos kay Ginoong Chen. Alam kong may malaking pagmamahal si Ginoong Chen sa bansa at pamilya. Kung hindi, habang nagsasalita kayo, ginawa na niya ang gusto niyang gawin at hindi na siya nakatayo rito ngayon. Hindi nga kayo nagkamali, Dragon Lord ng dakilang siya. Hindi kayo natinag kahit gumuho ang bundok sa harap niyo. Talagang kahanga-hanga. Paglikha mula sa kawalan, anong klaseng kamanghamanghang kapangyarihan ito? Totoo bang isa kayong tunay na immortal sa lupa? Magsaam muna tayo habang nag-uusap. Ginoo, ano po ang kailangan ninyo? Mula sa dakilang siya, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Dapat kayong maging masaya na wala akong interes sa kapangyarihan sa mundong ito at talagang kailangan ko ang inyong tulong. Una, malapit na akong dumaan sa pagsubok. Ano man ang kailangan ko, ibigay niyo agad. Pangalawa, sa 15 araw ng unang buwan, alis ako sa mundo at pupunta sa isla ng Dragon Lock. Kailangan niyo akong tulungan. Hanapin ang lokasyon ng isla ng Dragon Lock. Ang isla ng Dragon Lock, walang lugar sa dakilang siya na may ganyang pangalan. Kaya ito ang kondisyon ng ating kooperasyon. Ipadala ninyo ang lahat ng inyong natatanging tao, eksperto at iskolar upang maghanap sa mga sinaunang aklat at hanapin ang lokasyon ng isla ng Dragon Lock. Bilang kapalit, bago ang 15 araw ng unang buwan, matutulungan ko kayong malutas ang ilang problema. Makatarungan po, Ginoo. Kailangan po namin kayong tulungan sa 3 bagay. Ano ang tatlong iyon? Ang unang mahalagang bagay, nais po namin kayong hiraangin bilang punong instruktor ng 800,000 Imperial Guards ng dakilang siya. Ang pangalawang bagay, kailangan po ninyong pag-isahin ang mundo ng ilaw at dilim. Ang pangatlong bagay, kailangan po ninyong pag-isahin ang hilaga at timog. Punong instruktor ng 800,000 Imperial Guards. Nandito na ang mga Sword Kings ng dakilang siya. Kailangan pa ba ako? Ako ang naging acting chief instructor. Ang aking katawan ay kakaiba. Ang mga kasanayan na natutunan ko, ay ako lang ang makakapag-master. Kung iba ang matututo, malaki ang mababawas sa bisa. Kaya ikaw ang pinakaangkop na tao. Ngayon ay panahon ng mga modernong armas. Ano ang silbi ng pag-aaral ng martial arts ng mga sundalo? Sa mga nakaraang taon, ang dakilang siya ay patuloy na nakikipaglaban sa mga dayuhang bansa. Malaki ang naging pinsala sa magkabilang panig. Kamakailan lang, nilagdaan ng dakilang siya at ang 16 na kaharian. Ang isang kasunduan na hindi gagamit ng modernong armas. Mula ngayon, lahat ng alitan ay lulutasin sa pamamagitan ng duwelo gamit ang mga sandatang malamig. Ah, ganoon pala. Kung gayon ang pagpapabuti ng kakayahan sa pakikipaglaban ng mga sundalong, espesyal na puwersa ay talagang pinakamahalaga. Ang mga sekta ng martial arts ng ating dakilang siya ay nagkakawatak-watak, maraming paksayon at walang sino man ang sumusunod sa iba. Ang hilaga at timog na mundo ng martial arts ay naglalaban para sa kapangyarihan. At ang kompetisyon ay papalapit na sa sukdulen para sa posisyon ng punong instruktor ng 800,000 na gwardya ng imperyo. Ang mga martial artist na iyon ay matinding naglalaban kamakailan at anumang oras ay maaaring magkaroon ng madugong insidente. Mabuti, ang lahat ng inggit at put ay ipasa na lang sa akin. Tutal, pagkatapos ng 15 araw ng Agosto, hindi na rin ako mananatili sa mundong ito. Dakila po ang inyong kabutihan, Ginoo. Sa loob ng 7 araw, magaganap ang pagtitipon ng hilaga at timog na mundo ng martial arts at ang mundo ng paglinang. Ito rin ang pinakamainam na panahon upang pag-isahin ang mundo ng martial arts ng dakilang siya. Sa panahong iyon, Ginoo, lalahok kayo bilang opisyal na punong instruktor ng 800,000 na gwardiya ng imperyo ng dakilang siya upang pasukuin ang mga bayani ng martial arts at mga puwersa sa ilalim ng lupa. Naplano niyo na ba ang aking paglaya mula sa bilangguan? Siyempre po, nag-ayos kami ng isang bilanggo upang paslangin ang Dragon Lord. Mamaya ay papatayin namin siya. Ipahahayag namin na mayroon kayong nagawang serbisyo sa pagprotekta sa Dragon Lord at bibigyan kayo ng espesyal na pagpapalaya mula sa bilangguan. Bukas po, sisiguraduhin namin makalaya si Ginoong Chen. Ihatid ng may paggalang ang hari ng walang hanggang gabi mula sa bilangguan. Ang nakakulong na dragon ay umaakyat sa langit. Ihatid ng may paggalang ang hari ng walang hanggang gabi mula sa bilangguan. Ang nakakulong na dragon ay umaakyat sa langit. Hari ng walang hanggang gabi. Bakit ganoon ang tawag? Ikaw ang hari ng bilangguan ng walang hanggang gabi. Ngayon, ipinahayag na namin ang titulong ito sa buong mundo.
Ngayon, alam na ng lahat, si masamang Diyos ng apoy na ulap ay naging disipulo ng hari ng walang hanggang gabi. Alam ko na, kayo talagang mga tagamundo ng mga kriminal. Mahilig kayong gumawa ng mga ganyang pangalan. Hehe. Makinig ka. Panatilihin mo ng maayos ang kaayusan sa bilangguan. Maglalagay ako sa iyong katawan ng ilang pamamaraan ng paglinang. Kung mayroon kang pagkaunawa, hanapin mo ako sa mundo ng mga diwata pagkalipas ng 100 taon. Paalam, mahal na hari. Ano ang sinabi mo? Malinaw na sinabi ni Mayor Ling na hindi niya ako kakausapin. Naiintindihan ko na. Binibining Su. Kumusta dyan sa inyo? Dito sa akin, hindi gumagana ang koneksyon sa gobyerno. Pagkarinig nilang tungkol sa pagpatay sa isang matandang konsehal ng gabinete, lahat sila ay agad na ibinaba ang telepono. Ang bilangguan ng walang hanggang gabi ay puno ng mga nakatagong talento. Tumawag ako kanina at ang pinakamahusay na master sa mundo, si masamang Diyos ng apoy na ulap ay nandoon din. Ngunit sa kakayahan ng mahal na pinuno, sigurado akong hindi siya gaanong magdurusa. Hindi pwede. Kailangan kong gamitin ang lahat ng koneksyon ko para makita siya sa bilangguan. May isang tao na may koneksyon at makakapasok sa bilangguan ng walang hanggang gabi. Ngunit kakaiba ang kanyang pagkatao at napakapili niya. Basta makita ko lang siya ng personal, handa akong magbayad ng anumang halaga. Tara na. Sige po. Isang magandang babae ang dumating, nagbibigay liwanag sa lugar. Upo. Ang kulungan ng walang hanggang gabi, sa paningin ng iba, ay misteryoso. Sa aking pananaw, maliban sa hari ng kulungan at sa masamang Diyos, ang iba ay walang kwenta. Kaya ang iyong hinahangad ay hindi mahalaga. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang lugar na ito ay tinatawag na pintuan ng Hilagang Talem. Ang aking guro ay si Ginoong Yuan na naghahari sa Hilagang Mundo ng Martial Arts. Ang aking kuya ay ang Haring Talem, isa sa 4 na hari. Bukod pa rito, mayroon siyang isa pang pagkakakilanlan na sapat upang palayain ng sinumang ordinaryong bilanggo mula sa kulungan ng walang hanggang gabi. Anong pagkakakilanlan? Deputy Chief Instructor ng 800,000 Imperial Guards. Kung gayon, ano ang kailangan kong gawin upang matulungan ako ng iyong kuya? 100 bilyong piso. Nabaliw ka na ba? Ang buong grupo ng mga Reyes ko ay may market value lamang na 200 bilyong piso. Paano ninyo ito magagawa? Hahaha, Miss Reyes, nagkamali ka. Ang 100 bilyong piso ay para sa akin. Kung gusto mong kumilos ang kuya ko, hindi bababa sa 200 bilyong piso. Ikaw. Miss Reyes, huwag kang magmadali sa pagdedesisyon. Uminom ka ng tsaa. Maaari kang mag-isip ng dahan-dahan. Ngunit, sa bawat segundong pag-iisip mo, ang iyong kuya Chen Ping, sa kulungan ng walang hanggang gabi, ay mas magdurusa. 200 bilyong piso. Babayaran ko. Kagagaling mo lang sa sentensya sa kulungan ng walang hanggang gabi. Para sa 3,000 taon, naghahanap pa kami ng koneksyon para sa iyo. Hindi namin inakala na napalaya ka na. Ang buhay ay puno ng sorpresa. Siguro ganoon nga ang ibig sabihin. Miss Linger, salamat sa iyong pagod. Ayos lang ako. Pero si Miss Reyes, para iligtas ka, ay nagpabalik-balik nitong mga nakaraang araw. Pagod na siya. Siguro ito ang dahilan kung bakit matatag mo siyang pinili. Nagbabagang balita. Market value na 200 bilyong piso. Nagpalit ng may-ari ang grupo ng mga Reyes. Ang mga kaugnay na proseso ng pag-aproba ay isinasagawa. Para. Paolo, may nangyari ba kay Binibining Bea? Ano ang nangyari doon? Binibining Elena, apurahan ito. Mauuna na ako. Tapos na ang proseso ng kontrata. Kailan mo gagawin? Huwag kang magmadali. Ngayon, may dumating na. Punong instruktor sa hukbo. Hindi makakaalis ang kapatid ko. Ang kumpanya kong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay nailipat na sa iyo. Binibining Bea, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Medyo matatagalan lang. Pagkatapos ng kapatid ko sa pagtanggap sa punong instruktor, natural na magkakaroon ng oras para gawin yon. Niloloko mo ba kami? Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Ha. Matagal na ako sa mundong ito. Hindi ko inakala na mabibigo ako sa ganito. Nahulog ako sa patibong mo. Paumanhin po, Panginoon. Binibining Bea, kinuha ko na ang kumpanya mo. Tungkol naman sa mga tao mo, malugod ko rin silang tatanggapin. Proteksyon ng gininto ang liwanag. Paano nangyari yan?
Hindi ako naniniwala sa kasamaang ito. Gusto mo bang tulungan kita? BA. Paolo. BA. Paolo. Paano ka? Nakalabas sa kulungan ng walang hanggang gabi. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Tumayo ka muna. Mahal ko. Napagod ka. Iwan mo na sa akin ang lahat. Hoy! Ginagawa niyo ba akong hangin? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibalik mo sa akin ang mga shares ng grupo biya ng asawa ko sa loob ng 3 segundo at humingi ka ng tawad. At maaari ko pang iligtas ang buong pamilya mo. Ha 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 ha. Mga gwardya. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Tumayo ka lang dyan. At panoorin mo akong paglaruan ng asawa mo. Patayin niyo siya. May kakaibang kakayahan ng batang ito. Ikaw, hindi ka pwedeng ganoon kalakas. Tapos na ang 3 segundo. Marco, oras na ng kamatayan mo. Paolo, hindi mo ako pwedeng patayin. Ang kapatid ko ang hari ng talam sa 4 na hari. Siya rin ang pangalawang punong instruktor ng 800,000 hukbong imperial ng dakilang siya. Kung papatayin mo ako, hindi kanya palalampasin. Pangalawang instruktor ng 800,000 hukbong imperial ng dakilang siya. Maglakas loob ba siyang magsalita ng malakas sa harap ko? Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin, kung hindi ako maglakas loob, na magsalita ng malakas sa harap mo ngayon. Kung hindi ka pa darating, papatayin na nila ako. Ikaw ang sumakit sa kapatid ko. Niloko ng kapatid mo ang shares ng kumpanya ng aking fiancé. At may masama pa siyang balak sa kanya. Ang pagpapahintulot ko sa kanya, na mabuhay ng 2 minuto pa ay malaking awa na. Kung nagkamali ang kapatid ko, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Hindi ikaw, isang outsider, ang dapat gumawa niyan. Ano ang gusto mong gawin? Lumuhad ka, yumuko ka, humingi ka ng tawad. Ganyan ba ang paraan ng pag-ugali ng isang deputy instructor ng 800,000 Imperial Army? Chen Ping, isa ka lang preso, nakakalabas lang ng kulungan, at kakalabas mo lang. Karapat-dapat ka bang turuan ng kuya ko kung paano kumilos? Kailangan ko pang salubungin ang bagong chief instructor ng Imperial Army. Mas mabuti kung hindi ninyo susubukan ng pasensya ko. Kung hindi, kayo ang mananagot sa kahihinatnan. Salubungin ang bagong chief instructor. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Ang token ng instructor na ito? Ikaw ang bagong chief instructor? Mabuti at alam mo, hanggang ngayon, bilang chief instructor ng 800,000 Imperial Army, inuutusan kitang lumuhod. Kuya, naniniwala ka ba talaga na siya ang bagong chief instructor? Anong ibig mong sabihin? Siya ay isang bilanggo na, kalalabas lang ng kulungan. Paano siya papayagan ng Dragon Lord na maging punong instruktor ng 800,000 na Imperial Army? Ang punong instruktor ay kailangang suriin ng 3 henerasyon ng record, at hindi dapat magkaroon ng anumang bahid sa kasaysayan, dahil lang sa kalalabas niya lang sa kulungan. Imposibleng siya ang punong instruktor. Ang mga patakaran ay gawa ng tao, at maaari ring sirain ng tao. Sasabihin ko sa'yo, ang posisyon ng punong instruktor ng 800,000 na Imperial Army ay tinanggap ko lang dahil personal akong pinakiusapan ng Dragon Lord ng Greatia. Ha. Sa simula, medyo naniwala ako. Pero sa sinabi mo, sa tingin mo ba maniniwala ka? Anong kakayahan mo? Anong karapatan mo? Anong galing mo? Para pakiusapan ka ng Dragon Lord na maging punong instruktor ng 800,000 na Imperial Army, saan mo inilalagay ang posisyon ng punong instruktor ng Imperial Army? Chen Ping, napakawalang hiya mo. Ngayon, sa ngalan ng Dragon Lord, papatayin ko ang sinungaling na tulad mo. Tigilan mo. Ang aming master ng hall ay parang Diyos. Anong karapatan mong kalabanin siya? Kung gusto mo, ako ang kalabanin mo. Kung sino-sino na lang ang lumalabas. Anong hall? Hall ng impyerno ba yan? Lin Tianho, isa ka rin tagamundo ng martial arts. Hindi mo ba alam ang martial arts ranking? Ang kuya ko ay ang Blade King sa 4 na hari. Ang kanyang mahalagang espada ay nakapatay na ng libu-libong tao. Umatras ka, hindi mo siya kalaban. Umatras ka. Dahil ako ang punong instruktor ng 800,000 na Imperial Army ng Greatia, natural lang naturuan ko ng maayos ang mga pasaway kong bata. Kung nagmamadali kang mamatay, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Panggang, tigilan mo yan. Jade, bakit ka nandito? Panggang, hindi tayo ganoon ka-intimate. Palagi kong sinasabi na tawagin mo akong acting chief instructor. Jade, hindi mo naman kailangan na maging ganoon ka formal sa akin, di ba? Tingnan mo, ikaw ang Sword King ng Great Sia, ako ang Blade King. Ang ating mga kasanayan ay pantay lang. Hindi mo naman kailangan magpanggap na boss sa harap ko, di ba? Oo nga, ate. Kaya pala isang sip-sip.
Naghahanap ka ng kamatayan. Tigilan mo yan. Ibaba mo ang kutsilyo mo. Pinoprotektahan mo siya? Anong relasyon ninyong dalawa? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo, di ba? Sige. Tanungin mo muna ang kutsilyo sa kamay ko. Tingnan natin kung may kakayahan kang protektahan ng walang kwentang lalaking ito. Tayo ay maglalaban ng 3 araw at 3 gabi, at hindi magkakaroon ng panalo o talo, maliban kung ito ay laban hanggang kamatayan. Kung para sa walang kwentang lalaking ito, handa kang makipaglaban sa akin hanggang kamatayan? Dahil lang sa paulit-ulit mong pagtawag sa akin na walang kwentang lalaki, papatayin kita, at kailangan mong tanggapin yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Tumahimik ka. Sa harap niya, kailangan mong pakinggan ang anumang sasabihin niya. Bakit naman? Ang acting chief instructor na si Jade ay bumabati sa bagong chief instructor ng 800,000 Great Sia, Ginoong Paulo. Ano? Ang bagong punong instruktor ng Imperial Army, si Paulo. Imposible. Isa siyang bilanggo. Paano siya magiging bagong punong instruktor ng Imperial Army? Sinabi ko na ang mga patakaran ay gawa ng tao. At syempre, maaari rin itong sirain ng tao. Sinabi ko rin sa'yo, na ang posisyon ng punong instruktor ng Imperial Army ng Great Sia ay personal na hiniling sa akin ng Dragon Lord, kaya ko lang tinanggap. Jade, may tanong ako sa'yo. Pinabayaan ni Fanggang ang kanyang kapatid na lokohin, ang kumpanya at ari-arian ng aking fiancé, at may masamang balak pa sa kanya. Ayon sa batas, anong parusa ang dapat niyang matanggap? Fanggang, totoo ba ang bagay na ito? Totoo ba? Og. Ginoong Paulo, hindi ko po kayo nakilala. Nagkamali po ako, dapat po akong mamatay. Handa po akong ibalik agad ang mga shares ng Su Group. Hindi lang yan, handa rin akong magbayad ng 100 na bilyong piso kay Binibining Bea. Walang silbi ang pagmamakaawa sa akin. Si Bea ang sinaktan mo. Binibining Bea. Wala akong hiya. Masama ang puso ko. Nabulag ako. Ibibalik ko agad ang Su Group. Pakiusap, patawarin mo ako, ha? Kung hindi dumating si Paulo ngayon, makakatayo pa ba ako ng maayos dito? Patawarin ka. Anong karapatan mo para patawarin kita? Narinig mo rin. Hindi ka pinapatawad ni Bea. Fanggang, pinabayaan mo ang sarili mong kapatid na gumawa ng krimen gamit ang kapangyarihan, at muntik nang magdulot ng malaking kapahamakan. Anong parusa ang dapat mong matanggap? Kuya, iligtas mo ako. Kuya, ayaw kong mamatay. Iligtas mo ako, kuya. Kapatid, huwag mo akong sisihin. Dalhin siya. Pinatay ni Marco ang kapatid ko gamit ang sarili niyang kamay. Dapat tapos na ang lahat ng galit, hindi ba? Napakawalang puso at malupit na kapatid. Ang gusto ko lang naman ay, ipadala siya sa kulungan ng walang hanggang gabi. Hindi ko inasahan na direkta mo siyang ipapadala sa kamatayan. Marco, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para dayin ang Panginoong Dragon at si Bea at makuha ang posisyon ng 800,000 bantay imperial. Ngunit ang posisyong ito ay hindi basta-basta mauupo. Ayon sa mga patakaran ng bantay imperial, gagamitin ko ngayon ang kutsilyong ito sa aking kamay para hamanin ka. Kung manalo ka, wala akong sasabihin. Kung matalo ka, mamamatay ka. Victor, huwag kang maging mayabang. Hindi mo man lang kayang harangan ng isang kamay niya. Marco, sabi niya hindi ko raw kayang talunin. Kahit isang kamay mo lang. Bakit ko pa kailangan ng isang kamay para labanan ka? Isang daliri lang ay sapat na. Ha. Sobra ka na, ha? Victor, kumusta ang pakiramdam ng malapit sa kamatayan? Sumuko ka na ba? Sumuko na, lumuhod at humingi ng tawad. Marco, huwag kang samobra. Ang pagpatay ay parang pagtangulang. Sumuko na ako. Ano pa ang gusto mo? Kami, mga mandirigma, ay pinahahalagahan ng tapang at lakas ng loob. Kung luluhod ako sa iyo ngayon, masisira ang aking paninindigan, at hindi na ako makakausad sa martial arts. Tama, gusto kong sirain ang iyong paninindigan. Wawasakin kita. Ha. Maglakas loob ka? Kung pag-uusapan ng lakas, matagal na akong kilala bilang isa sa 4 na hari. Kung ang pamilya naman, ang aming angkan ay henerasyon ng pamilya ng martial arts. Ang aking guro ay si Ginoong Yuan, isa sa 3 duke, at pinuno ng Northern Martial Arts Alliance. Inaamin kong malakas ka, pero ang antas mo ay halos. Kapareho lang ng aking guro, halos. Tungkol naman sa koneksyon at impluensya, wala kang pinagmulan. Sa isang salita mo lang, gusto mo akong sirain? May kakayahan ka ba? May kakayahan nga siya. Sigulingan ng Special Operations Bureau. Bakit hindi ka nalang mag-imbestiga ng maayos? Bakit ka nang gugulo dito?
Sabi mo kaya niya akong sirain sa isang salita lang? Gusto kong makita kung anong kakayahan niya. Sasabihin ko sa iyo kung anong kakayahan niya. Ikaw, Fanggang, ay tinatawag na Blade King, isa sa 4 na hari. Pero sa itaas ng 4 na hari ay may 3 duke. Sa itaas ng 3 duke ay may 2 immortal. At sa itaas ng 2 immortal ay may isang Diyos. Iyon ay ang Evil God of Fire Cloud. Si Chen Ping ay sa isang galaw lang. Napasuko niya ang Evil God of Fire Cloud. Ang Evil God of Fire Cloud ay kusang loob na yumukod sa kanya bilang guro. Tanungin kita, sa puntong ito pa lang, hindi ba mas mataas siya sa iyo ng daan-daang beses? Panginoon, totoo po bang sa isang galaw lang, napasuko ninyo ang Evil God of Fire Cloud, ang pinakamalakas sa mundo? Totoong totoo. Hindi ka naniniwala. Panginoon, paano ko po kayo pagdududahan? Sinubukan ko ng mataasan ang pagtingin ko sa iyo, pero hindi ko inasahan na minamaliit pa rin kita. Hindi, imposible. Hindi siya pwedeng ganoon kalakas. Maniniwala ka man o hindi, ang katotohanan ay naroon. Lahat ng tao sa Eternal Night Prison ay nakasaksi. Maaari kang magtanong sa Eternal Night Prison tungkol naman sa sinasabi mong kapangyarihan mo. Mas nakakatawa iyon. Sasabihin ko sa iyo. Anong kapangyarihan mayroon siya? Ang lahat ng mga bigating personalidad at mga maimpluwensyang tao sa kulungan ng walang hanggang gabi. Kinikilala si Ginoong Chen Ping bilang hari ng walang hanggang gabi na namumuno sa lahat ng underground forces sa buong mundo. Sa isang pagkakakilanlan pa lang na ito, mas mataas na siya kaysa sa tinatawag mong pinuno ng alyansa ng hilagang martial arts nang hindi mabilang na beses. Ang hari ng walang hanggang gabi ay makapangyarihan po at kahanga-hanga. Ang hari po ng kulungan ng walang hanggang gabi at may tuturing po na ganap na hari ng underground forces sa buong mundo. Sa loob po ng maraming taon, walang sino man po ang nakapag-isa sa underground forces sa buong mundo. Ngunit nagawa po ito ng ating Panginoon. Nalaman ko sa pamamagitan ng sarili kong impluensya na ang lahat ng underground forces sa buong mundo ay kinilala ang biglang lumitaw na hari ng walang hanggang gabi bilang kanilang pinuno sa isang gabi lang. Ikaw ang hari ng walang hanggang gabi, di ba? Ang asawa mo, di ba napakagaling? Pero di ba, nasa kulungan ka? At sa totoo lang, isang araw ka lang doon. Paano mo sila napaniwala ng buong puso na gawin kang hari? Talagang nakakagulat. Pero totoo nga, magulo sa kulungan na yon. Iba't ibang klase ng tao. At walang sinuman ang sumusunod sa isa't isa, at sa isang daliri lang. Tinalo ko ang pinakamalakas na si Fire Cloud Evil God. Gumamit siya ng Toadstyle, kaya lahat sila ay ginawa akong hari. Hindi ko talaga matanggihan. Nakakainis. Sabi na nga ba, lumalaki na ang ulo mo. Ang hari ng walang hanggang gabi, na biglang lumitaw kagabi. Ang hari ng walang hanggang gabi na ikinagulat ng mundo, ay si Chen Ping. Tama. Ang mga nasa underground na puwersa, ay parang damo sa pader. Ngayon, kung may pakinabang ka, gagawin ka nilang hari. Pero sa ibang araw, kung mawalan ka ng kapangyarihan, walang pag-aalinlangan kanilang pababagsakin. O kaya'y papatayin ka pa, huwag kang masyadong magyabang. Hindi ko nasasabihin hindi ako mawawalan ng kapangyarihan. Kahit pa mawalan ako, ang pinaglalabanan natin ngayon ay kapangyarihan. Ang iyong guro ay isa lamang, pinuno ng Northern Martial Arts Alliance ng Great Xia. Kung ikukumpara sa akin na hari ng pandaigdigang underground na puwersa, kailangan pa rin niyang manginig at yumukod sa akin. Sino ka ba? Hahaha. Ang ingay mo. Sa harap ko. Ha 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 ha. Matagal ko na siyang tinitiis. Hahayaan kitang tuluyang mawala ng pag-asa. Ang mga alas ni Ginoong David ay hindi lang iyon. Hindi lang siya ang hari ng underground na puwersa, ang Eternal Night King, kundi siya rin ang pinuno ng Heavenly Dragon Hall. Ang Heavenly Dragon Hall? Ang ipinasa sa loob ng daang taon. May 13th sangay sa buong bansa, at may milyon-milyong disipulo. Hoy, nasira ba ang utak mo sa pag-eensayo ng espada? Halos isang araw na akong tawag ng pinuno ng hall. Ano ba ang iniisip mo? Ang pinuno ng hall namin ay parang Diyos. Anong karapatan mong makipaglaban sa kanya? Kung gusto mo, ako ang lalaban sa'yo. Ha 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 ha. Ano ba yan? Pati pusa't aso lumalabas na. Anong hall? Hall of Yama ba yan? Ha 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 ha. Ang Heavenly Dragon Hall, ang misteryosong organisasyon, ang dambuhalang iyon, ay nasa Hong Cheng pala. Si David ay ang Chief Instructor ng 800,000 Imperial Guards, ang Eternal Night King, at ang pinuno ng Heavenly Dragon Hall. Marco, pinapaluhod kita. Susuko ka ba o hindi? Marco, sumusuko na ako. Umalis ka. Paolo, maghintay ka lang.
Si Marco ay makitid ang isip, kaya hindi namin siya pinayagan maging punong tagapagsanay ng Imperial Army. Tinalo mo na nga siya ngayon, tapos ininsulto mo pa sa harap ng maraming tao. Natatakot ako na maghanap siya ng kasama para gumanti ng walang katapusan. Sino naman ang hahanapin niyang kasama? May bulong-bulungan na si Marco at si Zonlang Zhengxian mula sa dalawang diwata ay may lihim na ugnayan. Si Zonlang Zhengxian ang pinuno ng mga martial artist na may lahing Chino sa ibang bansa, ngunit palagi siyang gumagawa ng mga lihim na galaw at hindi tapat sa ating bansa. Paolo, kailangan mong mag-ingat. Walang problema. Huwag kayong mag-alala, mga binibini, kung marunong silang umintindi at hindi na magkakalat ng gulo, ayos lang ang lahat. Ngunit kung gagawa sila ng anumang labis, hindi ako magdadalawang isip na turuan sila ng leksyon. Kung hindi ko sila matuturuan, hayaan na ang Haring Kamatayan ang magturo sa kanila. Paolo, hindi mo alam kung gaano kami nag-alala ni nanay sa iyo pagkatapos mong makulong. Akala ko hindi ka na makakabalik. Natakot ako, sobra akong natakot. B.A. Patawad, masyado akong naging makasarili. Inuna ko lang, ang sarili kong pagsubok, nakalimutan ko na nag-aalala ka pa rin, sa labas para sa akin. Ngunit nakakuha ako ng isang pagkakataon sa loob ng kulungan. Ito, Mayroon po akong USB dito. Nariyan po ang mga bagay na nakaimbak ko sa safety deposit box sa Bangko ng Switzerland. Ito po ang makakapagkontrol sa buong pandaigdigang pinansyal na sistema. Nagkakahalaga po ito ng trilyon-trilyon. Paolo, ingatan niyo po. hawakan mo ito. Para sa akin, halos na ibenta mo na ang subgroup, ngunit ito ay makakagawa ng libo-libo, kung hindi man 10,000 subgroup. Paolo, magaling ka sa lahat ng bagay, pero mahilig kang magpalaki ng salita. Ang subgroup ko ay nagkakahalaga ng 200 na bilyong piso. Kung sinasabi mong makakabili ito ng libo-libong subgroup, gaano karaming pera ang nasa loob niyan? Talagang may trilyon-trilyong halaga ng pera dito. Talaga. Paolo. Oh, anong ginagawa nyo? Sa buong buhay ko, ang malalakas lang ang hinahangaan ko. Sumumpa ako na hindi magpapakasal, maliban kung makakita ako ng isang taong lubos na makakapagpasuko sa akin. Ngayon, sisirain ko ang sumpa ko. Ako rin. Karamihan sa mga lalaki ay walang silbi. Basura, si Paolo lang ang tunay na dragon mula sa langit. Paolo, insekto man siya o dragon, wala kayong kinalaman doon. Siya ang lalaki ko, si Bea. Dati, ngayon, at sa hinaharap. Binibining Bea, ang pag-ibig ay walang pinipiling nauna o nahuli. Ang hindi minamahal, ang siyang ikatlong partido. Nauna ka lang nakilala si Paolo, kaysa sa amin. Kaya ba aagawin mo na siya? Hindi ko yan matatanggap. Sir Chen, bigyan niyo po si Ling Er ng pagkakataon. Sir Chen, bigyan niyo po si Xiaolong ng pagkakataon. Sir Chen. Sinasabi ko, kayong dalawang binibini, mabubuti kayong lahat. Pero sa puso kong si Chenping, si Yuki lang ang nag-iisa. Noong panahong pinakamahirap ako, si Yuki ang tahimik na nagbantay sa tabi ko. Sa buhay na ito, hindi tayo itinadhana. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Ang Lord ay pinagpala sa maraming kagandahan. Baka may susunod pa kaming buhay, baka wala, pero ikaw ay naging immortal na. Nakatadhana na walang susunod na buhay. Sa buhay kong ito, hindi na ako muling titingin sa ibang lalaki dahil si Sir Chen ay hindi maaaring maging asawa ko. Handa akong ituring si Sir Chenping bilang kapatid at ituring ang isa't isa bilang magkapatid. HMPH, sino ang nakakaalam kung ginagamit lang nila ang malalim na pagmamahal ng magkapatid para sa isang love develops over time na drama? Yuki, hindi mo dapat sabihin yan. Sila ay mga malayang espiritu. Kung ano ang sinasabi nila, yun na yon. Hinding-hindi sila, tulad ng mga tao sa negosyo, na iba ang nasa isip. Sa sinasabi. Sige, alam ko. Kasi naman, napakagusto ka ng mga tao, natatakot akong maaga ka. Ate Su, mula ngayon, si Chenping ay ituturing ko lang na kuya, at ikaw naman ay ate. Hindi ako gagawa ng anumang labis. Ako, si Yu Xiaolong, ay handang gawing guro si Chenping, at kuya rin. Kung magkaroon ako ng masamang hangarin, sana'y parusahan ako ng langit at lupa, at mamatay sa talam ng espada. Huwag mong sabihin yan ng ganyan kabiles. Masyadong seryoso ang mga salitang yan. Siyempre, naniniwala ako sa inyo. Mula ngayon, magkakapatid na tayo. Anak. Ma. Anak. Ma. Ako at ang tatay mo ay nasa minahan ng karbon. Nanatili doon ng kalahating taon. Paglabas namin, narinig namin na nakapatay ka raw ng tao, at nakulong ka pa. Nang marinig ko yun, halos himatayin ako. Buti na lang at si Yuki ang patuloy na nag-alaga sa akin. Tungkol naman sa tatay mo, hindi ko pa nga nasasabi sa kanya, halika na, anak, tara na. Ibalitan natin sa tatay mo na ligtas ka. Ma, nasaan po ang tatay ko ngayon? Sa Grand Hotel, hindi ba't taunang? Family banquet ngayon.
Puntahan niyo ang tatay mo para ibalita na ligtas ka. Yuki, sasama muna ako kay mama para hanapin si tatay. Pati na rin ang mga kamag-anak. Sige. Ako naman. Pupunta ako ngayon para maghanda ng sorpresa para sa mga nakatatanda. Kuya Chenping, mauna na kayo. Susunod ako agad. Guro, may kailangan pa akong iulat sa Dragon Lord. Susunod ako agad. CJ. Chenhu, pakibantayan muna. Tara na, ma. Isa na namang taon ng salo-salo ng pamilya. Paolo, ano ang mga nagawa mo ngayong taon? Sabihin mo sa mga kapatid mo. Tatay, wala naman po akong masyadong nagawa ngayong taon. HMM. Aba, mga kapatid, sa totoo lang, wala naman po akong gaanong nagawa ngayong taon. Sumama lang po ako kay Sir Reyes, at natapos ang proyekto. Ang pagbabago ng lupa, sa 1,000 kilometro kwadrado, wala naman po itong gaanong kahirapan. Pero maraming tao ang kasama. Mahigit 200,000 tao. Ha ha ha. Ang daming detalye, at ang daming boss na kasama, nakakainis po. Ay, Kuya Paolo, ikaw pala ang gumawa ng proyekto. Sa pagbabago ng lupa sa Silangang Distrito, ito ay isang malaking proyekto na may tala sa kasaysayan ng lungsod ng Pag-asa. Ang galing mo. Kuya Paulo. Ang dami mo ng kakilalang malalaking boss ngayon. Lahat sila ay yumuyuko sa iyo. Kailan mo naman po ako ipapakilala para magkatrabaho? Kalokohan. Paano naman gagawin ni Paolo ang paggamit ng kapangyarihan para sa sariling kapakanan? Tito Ben, nagbibiro lang po ako. Huwag po kayong magalit. Opo. Paolo, wala ka pa sa 30, pero ang galing mo na. Hindi tulad ko, umabot na ako ng 50. Gobernador pa lang ako ng lungsod ng Ulap. Siguro wala na akong pagkakataong umangat pa. Tatay, ang balangkas po ng plano na isinulat ninyo kamakailan tungkol sa pag-unlad ng Cloud City sa susunod na 10 taon. Talagang napakatalino po, nakakapukaw ng isip, at napakalinaw po, napakalawak po ng pananaw ninyo. Kahit 20 taon pa akong mag-aral, hindi ko po yan maaabot. Tatay, tiyak na mas magiging matagumpay pa po kayo. Tiyak na magiging napakaliwanag po ng kinabukasan ni Kuya at magiging napakagaling po siya sa kanyang karera. Haha. Ha, salamat po. Salamat, Happy New Year po. Happy New Year, Happy New Year. Hahaha, kuya, kumusta po kayo? Pamangkin, napakasipag mo ngayong taon. Ang proyekto ng pagbabago ng lumang lungsod ay maayos na naisagawa. Ang mga kaibigan ko po ay pinupuri ka. Hahaha, kunin mo ito. Hahaha. Ay, Marco. Hindi mo pwedeng tanggapin ang pamasko, ibalik mo. Ay kuya, kilala ka sa pagiging mahigpit sa sarili at matuwid. Napakaganda niyan. Pero New Year na yon. At isa pa, ako ang tito ni Marco. Normal lang nabigyan ko siya ng pamasko. Marco, magpasalamat ka sa tito mo. Kahit na ang tito mo ay walang gaanong talento sa politika. Napakaway naman niya sa pakikisama at may malalim na kaalaman sa negosyo. Kaya sa libreng oras mo, dapat ay marami kang matutunan sa tito mo tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Hahaha, halika. Salamat po, tito. Salamat po, Kunin mo, tito. kunin mo. Salamat po, Tito. Walang anuman. Magkapamilya naman tayo. Dapat magbigayan at magtulungan. Opo, opo. Tito, pasok po. Kuya, sa tingin ko, hindi na kailangan tawagin si Bunso. Ilabas na natin si tatay at magsimula na tayo. Kuya, tito. Nahuli po ako. Tito Ben, ang tagal na nating hindi nagkita. Sadyang nahuli ka. Hindi mo iniisip ang mga bagay sa pamilya. Kuya Victor, ano ba yung sinasabi mo? Madulas siyang daan dahil sa snow. Tapos nasira pa ang bus. Tumakbo po ako dito. Tingnan mo, pinagpapawisan na ako. Tito Ben, hindi sa pagiging o ako bilang pamangkin mo, pero ikaw bilang nakatatanda, ay talagang walang respeto. Tingnan mo ang sarili mo, ang dumi-dumi mo, at may amoy asim ka pa. Mamaya, darating ang iba't ibang opisyal at malalaking boss sa pamilya Chen para bumisita para sa Pasko. Sa itsura mong ganyan, ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na pinabayaan ka ng pamilya Chen. Kuya Victor, tama po ang sinabi mo. Mamaya, uupo na lang po ako sa sulok. Kayo na po ang magsalita. Kakain na lang po ako. Hihihi. May mga tao talaga. Buong taon walang naibigay sa pamilya. Pero pag narinig na may libreng kainan at inuman, mas mabilis pa sa kuneho kung tumakbo. Kasi naman, buong araw nasa minahan, walang taba sa tiyan. Hindi siya tulad ko. Araw-araw kumakain ng sea cucumber at abalon, nakakasawa na. Nagda-diet ako ngayon. Ito ang paraan ng pagpapalusob ng mga dayuhang mayayaman, ang kumain ng kaunti sa almusal para humaba ang buhay. Tama po si Kuya Ricardo.
Dapat kumain ng kaunti. Tito Ricardo, sa tingin ko po ay sobra na po ang kain nyo. Masyado na po kayong busog. Ang taba nyo na po. At masama po yan sa kalusugan nyo. Ikaw. Bastos ka. May mga tao po na kung hindi marunong magsalita ng maayos. Huwag na lang po magsalita. Para po hindi nakakainis ang bawat salita. Pero tito, may isang bagay po kayong sinabi na tama. Kasi po, dahil sa sobrang pagkain nyo po ng mamantikang pagkain, sobrang busog po kayo, kaya puno po ng hangin ang tiyan nyo, at araw-araw po kayong umuutot kamakailan. Di ba po masakit? Tinutulungan ko po kayong maglabas ng hangin, at mag-digest, pero hindi po kayo nagpapasalamat. At masama pa po ang sinasabi nyo. Anong klaseng katwiran po yan? Paolo, anong pinagsasabi mo? Mag-sorry ka. Tay, ang tagal mo nang nagtitiis. Titiisin mo pa rin ba? Ang galit nila. Ngayon, ang anak mo, ako, ay nagtagumpay na. May kakayahan na. Huwag ka nang magtiis sa kanila. Pinsan, nagtagumpay ka na, may kakayahan ka na. Ay oo, pumatay ka pala. Nakakulong ka sa Evernight Prison. Talagang nagtagumpay ka nga. Ikinahiya mo ang pamilya Chen. Talagang napakagaling mo. Aling nena, anong nangyayari? Anong kulungan yan? Anong pagpatay? Bakit hindi ko alam? Sabihin mo sa akin. Tito, nakalimutan ko po. Nasa minahan po pala kayo, hindi nyo po alam ang nangyari sa labas. Kaya ako na po ang magsasabi sa'yo. Ang mabuteng anak nyo po, si Paolo, pumatay. Pinatay niya po si Elder Zhao ng gabinete. Nagulat po kayo? Hindi nyo po inasahan, di ba? Tay. Marco, gusto mo bang mamatay? Naghahanap ka ng kamatayan. Paolo, naglakas loob kang saktan ako? Walang kwenta ka. Naglakas loob kang saktan Ikaw ako? talaga ang sinasaktan ko. Ang daldal mo, at masama ang ugali mo. Alam mong may sakit sa puso ang tatay ko, pero sinadya mo pa ring galitin siya. Kung hindi lang dahil sa pagiging kamag-anak natin. Hindi lang ito simpleng pananakit, papaslangin kita. Papatayin mo ako? Ha, oo. Kaya mong gawin yan. Hindi ba't alam ng lahat na pumatay ka at nakulong? Ikinahihiya mo ang pamilya namin. Dahil sa'yo, nagkasakit ang lolo. Anong mukha pa ang ipinapakita mo rito at nagmamayabang? Nanay Nena, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit siya nakulong? Pumatay? Bakit hindi ko alam? Dali, sabihin mo sa akin. Tatay. Nagtatrabaho ka sa ilalim ng lupa ng daan-daang metro, sa dilim. Masama pa ang puso mo, hindi ko masabi sa'yo, natatakot akong hindi mo kayanin. Kaya totoo ang lahat ng sinabi ni Victor? Tatay. Totoo pong nakulong ako. Pero hindi po ako pumatay. Ang buong detalye po nito ay ipapaliwanag ko po sa inyo, mamaya. Anong ipapaliwanag mo? Nasa dyaryo na ang lahat. Tito Tonyo, tingnan niyo po ng mabuti, ang ginawa ng inyong mabuting anak. Tatay Tonyo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ikaw ang salot sa pamilya namin. Alam mo ba? Ang kuya mo ay nasa politika. Ako naman ay umuunlad sa negosyo. Ikaw, isang minero. At nagpalaki pa ng anak ng mamamatay tao. Ang karera ni kuya at Fiang, naapektuhan dahil sa'yo. Kapag lumalabas ako para makipag-ugnayan. Kapag nababanggit ang Chen Ping ninyo. Hindi ko mayangat ang ulo ko. Iniisip ko lang, paano pa kayo nagkaroon ng mukha para mabuhay sa mundong ito? Tio Chen, ang buhay mo ay sapat ng malas, tapos nagkaanak ka pa. Hindi lang hindi kanya binigyan ng karangalan. Bagkus, mas lalo kanyang pinahiya. Kung ako sa'yo, matagal na akong nagpakamatay. Nga pala, kung magpapakamatay ka, huwag sa sarili mong bahay. Ari-arian din iyon ng pamilya Chen. Kung magiging bahay na may masamang espiritu, mahirap na itong ibenta. Tama na, Fei Yang. Sa hinaharap, magiging malaking pinuno ka. Maraming tao rito at mapanuri. Ang mga sinasabi mo ay maaaring matandaan at gamitin laban sa iyo sa hinaharap. Ang mga taong tulad niya, ang bawat salita na sasabihin mo sa kanya ay isang awa para sa kanya at isang biro para sa iyo. Tama po ang sinabi ni tatay. Wala akong silbi, isa akong basura. Kuya, pinahiya ko kayo. Pagkatapos kong makita si Lolo, dadalhin ko si Chen Ping at mawawala kami sa harapan ninyo. Hindi ko na kayo guguluhin sa Pasko. Sige na, sa tingin ko, hindi ka pa rin nagbabago. Noong huling nagkasakit si tatay, dahil sa galit sa anak mo. Hindi kaya gusto mong mamatay na si tatay ng maaga. Nagpapamahagi ka ng mana. Tuwing Pasko at Bagong Taon, nagbibigay ng regalo si Kuya. Si Tito naman, hindi na kailangang sabihin. Taon-taon ay may malaking angpaw, na umaabot sa 10,000 piso. Pero si Tio, nakakatawa. Binigyan lang niya ako ng 100 piso. 100 piso. Hindi nga sapat para sa limos. Ang ganyang kahirapan. Nakakahawa yan. Oo nga pala, noong muling beses hinawakan ako ng matandang yun. Pag-uwi ko, paulit-ulit kong nilinis ang kamay ko ng 84 na disinfectant. Nako, ang hirap linisin. Ha ha ha.
Ano to? Lumuhod kayong lahat sa harap ng mga magulang ko. Aray! Aray, Aray, anong nangyayari? Nang marinig ko ang sinabi ng walang kwentang yan, biglang nanghina ang mga binti ko. Bakit hindi ako makatayo? Nakainom ba ako ng pekeng alak? aray ko. Chen Ping, anong mahika ang ginamit mo? Nasaan si Gobernador Chen? Nasaan si Gobernador Chen? Binabati kita ng bagong taon, Gobernador Chen. Umalis ka, wala akong nakita. Aalis na ako. Anak, bakit sila nakaluhod? Oo nga. Ma, siguro ay bigla silang natauhan sa kanilang masamang gawain. At nagsisisi. Nagsisisi, kalokohan, mahika, tama, nakakulong ka sa Yungay Prison. Puno yan ng mga demonyo at masasamang nilalang. Siguradong natuto ka ng mahika mula sa kanila. Chen Ping, paano mo nagawang gamitin ang mahika sa amin? Palalayasin ka namin sa pamilya Chen. Para wala kang mapuntahan dito sa Hong Chen. Sino ang gustong paalisin ng apo ko? Sa pamilya Chen? Akala nyo patay na ako? Lolo, Ano bang nangyayari sa inyo? hayaan na, dumating na si Lolo. Huwag niyo na siyang bigyan ng stress. Marco, ano ang gagawin mo? Lolo, alam niyo po ba kung ano ang nangyari kanina? Gumamit po si Paolo ng itim na mahika sa amin. Nakilala niya ang isang mangkukulam sa kulungan. Tapos, ginamit niya ang itim na mahika para paluhurin kaming lahat sa kanya. Wala na siyang hiya. Tapos magsalita pa tayo ng pagiging magkamag-anak. Pagiging magkamag-anak, wala akong naramdamang, kahit katiting na. Pagiging magkamag-anak, nung pinilit niyo ang tatay ko, at sinabihan niyo akong mamatay, may naramdaman ba kayong kahit katiting na? Pagiging magkamag-anak, hindi ko kayo pinatay, dahil lang sa respeto ko kay Lolo. Tama na, Paolo. Lumapit ka rito at kausapin mo si Lolo ng maayos. Lolo, ulyanin na po ba kayo? Pinapanigan niyo pa rin po siya. Mula bata pa, lagi niyo nang kinakampihan si Paolo. Ngayon, kinakampihan niyo pa rin po siya. Sino ba siya? Siya ay isang mamamatay tao. Nakulong na siya. Nagdala siya ng malaking kahihiyan. Sa pamilya Chen. Alam niyo po ba, anong malaking kahihiyan ang dinala ni Paolo sa pamilya Chen? Iniligtas niya ang buhay ng Panginoong Dragon. At binigyan pa siya ng parangal ng Panginoong Dragon. Bakit hindi niyo man lang binabanggit ang isang salita tungkol doon? Binigyan ng parangal ng Panginoong Dragon. Bakit ako nalilito? Si Paulo ay biktima ng maling akusasyon sa pagpatay, at nakulong. Nagkataon na bumisita ang Panginoong Dragon sa kulungan. May gustong pumatay sa Panginoong Dragon, at si Paulo ang nagprotekta sa kanya, kaya binawasan ng Panginoong Dragon ang sentensya ni Paulo, at pinalaya siya. Maria, may hiya ka pa ba? Pinupuri mo pa ang sarili mo. Anong maling akusasyon? Sa harap ng publiko, kitang-kita nating lahat. Si Paulo mismo ang umamin na siya ang mamamatay tao. Ano sa tingin mo? Wala akong pakialam sa sinasabi ninyo. At wala rin akong pakialam sa sasabihin ni Ping. Mabuting bata si Ping. Tama, Imposibleng gumawa siya ng ganoong bagay. Siguradong may mabigat siyang dahilan na hindi masabi. tama. Nanay, Anak, alam po ni Lolo ang tungkol sa'yo. Pero, hindi mo na po kailangang ikwento ang mga nangyari noon kay Lolo. Naniniwala po si Lolo na ikaw ay isang mabuting bata na may mabuting puso. tatay, sobra na po ang pagiging paborito ninyo. Anong kontribusyon po ang nagawa ng pamilya ni Ping sa ating pamilya? Hindi po ba niyo nakikita ang mga kontribusyon na nagawa namin ni Kuya sa pamilya? Sa totoo lang, lahat po kayo ay mga anak ko. Ang panganay ay nasa politika, ikaw ay nasa negosyo, at si Ping ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Pero bakit? Pinupuntiryan ninyo si Ping. Tatay, talagang tumatanda na po kayo. Nalilito na po. Ako po ang gobernador ng Yun Group. Siya ay isang manero. Ikumpara sa atin, hindi ko po kayang mapahiya. Ang allowance na ibinibigay ko po sa inyo taon-taon ay milyon-milyong piso. Minsan, umaasa pa po si Ping sa inyong tulong. Tapos sasabihin nyo sa akin na pareho lang kami. Tama po ang sinabi ni Kuya. Ikumpara po sa Ping na yan. Nakakahiya po. Sobrang nakakahiya. 500 milyong piso nakita taon-taon. Malaki po ba yung negosyo? At karapat-dapat pa po kayong magyabang ng ganyan. Yuki, nandito ka na. Kuya Ping, nandito po ako para ipagmalaki ka. Hindi po ba yan si Presidente Yuki ng Sugroup? Bakit po siya nandito? Mukhang makikipag-away po siya kay Tito. Pero, mas malaki po talaga ang Sugroup kaysa sa kumpanya ni Tito. Wala na pong masabi si Tito. Dati, si Tito Chen po ay araw-araw naghihintay po sa akin sa baba ng bahay namin para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Bakit po ngayon ay bigla siyang binubuli ang lalaki ni Yuki? Oh, kaya pala po handa kayong ipagtanggol siya. Kayo pala po ay matagal nang may relasyon. Presidente Su, ang sugrupo ninyo, ay napakalakas po noon. Pero narinig ko po na para iligtas si Ping, na ibenta nyo na po ang halos lahat ng ari-arian ng sugroup. Pasensya na po. Pero wala po kayong karapatang kausapin ako ngayon. Ang pagtaas ng isa at pagyurak sa iba, napakapangit po talaga ng ugali ni Tito Chen.
Kung gayon, anong karapatan po ang kailangan ko para makausap kayo? May 1,000,000 piso sa card na ito para sa allowance ng tatay ko. Kung makakapagbigay ka ng mas maganda, may karapatan kang kausapin ako ngayon. Nabalitaan ko po na mahilig si Ginoong Chen sa kaligrapiya at pagpipinta, kaya espesyal ko pong inihahandog ang orihinal na gawa ni Wang Zizi para po sa ikalulugod ni Ginoong Chen. Lantang Jishu, ito ang orihinal na gawa ni Wang Zizi, isang kayamanang walang katumbas. Pero hindi ba nabalitaan na ang kaligrapiya at pagpipintang ito ay dinala ni Emperor Taizong ng Tang sa kanyang libingan? Nabalitaan ko po na mahilig si Ginoong Chen sa mga ginto at bato, kaya espesyal ko pong inihahandog ang isang Imperial Seal ng China para po sa paglilibang ni Ginoong Chen. Nabalitaan ko po na mahilig si Ginoong Chen sa mga anti-gang bagay, kaya espesyal ko pong inihahandog ang isang bronze na ulo ng hayop para po sa koleksyon ni Ginoong Chen. Nabalitaan ko po na masama ang pakiramdam ni Ginoong Chen, kaya espesyal ko pong nahanap sa mausoleum ni Qin Shi Huang ang isang elixir ng immortalidad na makakapagpahaba po ng buhay ni Ginoong Chen ng 20 taon. Hindi ko po alam kung ang mga regalong ito na ibinigay ko po kay Ginoong Chen ay sapat na po ba para kausapin kayo ngayon. Ang pangalawa sa aming pamilya ay walang pinag-aralan, kaya nabola mo siya, pero hindi mo ako mabobola. Ang Lantang Jishu ay nasa libingan ni Emperor Taizong ng Tang. Paano mo ito nakuha? Ang Imperial Seal ng China ay nawala na sa loob ng libu-libong taon. Kung sasabihin mong ito ay Imperial Seal na ba agad ito? Tungkol naman sa bronze na ulo ng hayop na ito. Ito ay nakatago sa pinakamalaking museo sa mundo. Tungkol naman sa mausoleum ni Qin Shi Huang, ang panloob na libingan ng emperador ay hindi pa nahuhukay. Sino ang sinisitsitan mo? Hindi masama kung totoo ang mga bagay na ito. Ang halaga nito ay hindi bababa sa trilyong piso. Huwag mo nang banggitin ang Grupo Reyes mo na ngayon ay nalulugi. Kahit sa kasagsagan nito, ang buong Grupo Reyes mo ay hindi kasing halaga ng isang bahagi ng 10,000 ng mga bagay na ito. Totoo po, sa aking kayamanan, hindi ko talaga kayang bilhin ang mga pambihirang kayamanang ito. Ngunit ang mga bagay na ito ay pawang totoo. Ikaw babae, ang sinasabi mo ay walang loika dahil inamin mo na kulang ang iyong kayamanan. Paano mo bibilhin ang mga bagay na nagkakahalaga ng trilyong piso? Wala akong pera, pero ang asawa ko meron. Si Paolo Santos may trilyong piso siyang ari-arian. Kung totoo yan, bakit nagmimina pa rin ang tatay niya at ang nanay niya walang trabaho? Ay, gawa-gawa lang ang kwento mo, galingan mo naman. Ilang araw na ang nakalipas, wala talaga akong pera. Ngunit sa bilangguan ng walang hanggang gabi, may nagbigay sa akin ng trilyong pisong kayamanan. Bagamat hindi kilala ang pangalan ng taong iyon, ang kanyang white glove ay napakakilala, tinatawag na Pamilya Rothschild. Ang tunay na may kontrol sa Pamilya Rothschild. Imposible yan, hindi ba't masyado ka nang nagmamayabang? Walang imposible. Sa isang tawag lang, kaya kong pabagsakin ang Nasdaq. Ang batang ito, nagloloko lang. Ilang tawag lang. Naniniwala ba kayo, hahaha? Kanina lang, ang stock market ng US ay biglang nag-trigger ng circuit breaker mechanism. Ang lakas ng pagbagsak ng stock market na ito ay walang katulad. Umabot sa 20% na circuit breaker threshold. Paunang pagtatansya, ang nasa likod ng operasyon ay may kontrol sa trilyong dolyar na pondo. Naglabas ng pahayag ang pamilya Rothschild na sila ay sumusunod sa utos ng isang misteryosong ginoo mula sa silangan para sa operasyong ito. Lolo Chen. Ang mga ito po ay mga kayamanan na sadyang hinanap ko para sa inyo, ayon sa inyong gusto. Tingnan niyo po kung magugustuhan niyo. Gusto ko. Sobrang gusto ko. Napakabuting apo. Lolo, masyado pa pong mahina ang katawan nyo. Kainin nyo muna ang elixir ng mahabang buhay na ito. Teka, hindi ka pa nakakagawa ng testamento. Kung mawala ka, ang ari-arian na ito ay kailangan naming tatlo ang maghati. At saka, si Paolo Santos ay may kasaysayan ng pagpatay. May dahilan akong maghinala na gusto kanyang lasunin ng isang laso na tableta. Chen Jiangwo, gusto mo bang Paano ka makipag-usap sa matatanda? Hayop ka. Sa tingin mo ba na kapag gumawa ka lang ng panin lang ay maniniwala ako na naginip ka lang? Dahil hindi ka na nagpapanggap, wala na rin akong dahilan para maging magalang sa'yo. Pagkatapos ng hapunan ng pamilya ngayon, ang iyong impluensya sa pamilya Chen ng yon ay ganap na lilinisin. Tama na, manahimik kayong lahat. Pagkamatay ko, lahat ng aking ari-arian ay ibibigay sa aking panganay na anak, si Paolo. Bukod pa rito, ang cash, bonds, at stocks ay ibibigay sa aking pangalawang anak, si Marco. Tay, alam kong noong bata ka pa, napakalakas mo sa dakila, pero hindi ko alam kung bakit. Nagpakilala ka sa ibang pangalan at pumunta sa lungsod ng pula.
Ikaw na suwail na anak, paano mo nagawang imbestigahan ako sa likod ko? Tama, hindi na ako magpapanggap. Tay, sa loob ng maraming taon, ako at si Marco ay pagod na sa pagpapanggap na masunurin. Nandito ang lahat ngayon. Naayos mo na ang mga ari-arian. Tungkol naman sa pil na ito, kung iinumin mo o hindi. Wala na akong pakialam. Sige, ngayon, ang itinago kong sungay ng rhino ay ibibigay ko sa aking pangatlong anak, si Gabriel. Oh, aking mahal na ama, napakakaawa mo talaga. Ang aming pangatlong kapatid. Iiwan mo ang sungay na ito para paglaruan niya? Gabriel. Hipan mo ng malakas. Opo. Panginoong Dragon, ang iyong tagapagligtas ng kabataan mo, ay sa wakas ay hinay pa ng tanda para hanapin ka. Ayon sa kasunduan, tutuperin mo ang anumang hiling niya. Tama, utusan ng lumilipad na espada, dalhin ako sa lungsod ng pula. Bunso, pinapasanay ni tatay ang iyong baga. Ipagpatuloy mo lang ang pag-ihip. Ihip pa. Ihip, 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 ihip. Ha ha ha. Ha ha ha. Baogo, hindi mo na kailangang mag-ihip. Itago mo ang busina. May darating na maghahanap sa iyo mamaya. Lolo, bilisan mo nang inumin. Ang gintong elixir na ito, hindi lang ito pahahabain ang iyong buhay ng 20 taon, kundi pababatahin ka pa. Hindi, bakit umitim ang buhok niya? Ito ba ang pinag-uusapang pagkabata muli? Diyos ko. Napaka-imposible nito. Hindi kaya hindi nagsisinungaling si Chen Ping? Totoo ang lahat ng inilabas niya. Paano ito nangyari? Napakawalang katuturan. Chen Jiangwo, alam na alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit sobrang lalim ng iyong pagkapit. Kahit ang katotohanan ay nasa harap mo, ayaw mong maniwala. Ano ngayon? Nakuha ko na ang lahat ng sa matandang lalaki. Bingi ka ba? Malinaw na sinabi ni Lolo, kanina, ang bahagi na ibinigay ni Lolo sa'yo, at kay Chen Aigo, ay malinaw na sinabi, pagkatapos umalis ni Lolo. Ngunit tingnan mo si Lolo, ang kanyang kondisyon ng pag-iisip ngayon. Sa tingin ko, ang mabuhay pa, ng 20 o 30 taon ay hindi problema. At kaya mo bang maghintay ng 20 o 30 taon? Dumating ang pinuno ng Bureau of Investigation ng pamilya yon. Ang pinuno ng Bureau of Investigation. Pagbati, Gobernador, Ginoong Zhang, sa wakas dumating ka na. Ang aming pamilya Chen ay nagkaroon ng isang suwail na miyembro. Ang Elder Zhao ay pinatay niya sa kulungan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay iniligtas niya ang Dragon Lord. Kaya siya ay espesyal na iniligtas. Ngunit naniniwala ako, hindi lang isa ang kasong pinapasan niya. Naiintindihan kung anong kaso ang gustong ipapasan ng Bureau of Investigation sa kanya. Iyon ang ipapasan niya, anuman ang kaso. Napakagaling. Salamat Tito, sa pagpapakita sa amin ng ganitong kahangahangang palabas. Sa wakas ay naintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagkunwari at walang kinikilalang batas. Kung gayon, mas magiging walang kinikilalang batas ako. Dumating ang pinuno ng Special Intelligence Agency, Ginoo. Bakit siya narito? Ang National Special Intelligence Agency ang namamahala sa aming lokal na Bureau of Investigation. Ginoo, binabati si Lolo Chen ng mahabang buhay at walang hanggang kaligayahan. Ginoo, mayroon kang puso. Zhang Xiangdong, bakit ko narinig na kumikilos ka bilang kasabwat ng masama at nagpaparatang ng kasalanan kay Ginoong Chen Ping? Wala talaga. Mas mabuti kung wala, kung hindi ako magdadalawang isip na imbestigahan ka at alisin ang iyong posisyon. Ito ay imposible. Ilang araw lang ang nakalipas, isa ka lang walang kwentang tao sa pamilya Chen. Bakit? Sino ang kinasabuat mo? May nagbigay sa iyo ng pera at kapangyarihan. Ang inaasahan mo ay mga babae. Masarap ba ang maging sugar baby? Pera mula kay Suyuki. Kapangyarihan mula kay Gulinga. Ang aking kumpiyansa, ang aking kakayahan, ang aking kapangyarihan, ang aking pera, hindi kailanman umaasa sa iba. Ang tanging inaasahan ko ay ang aking sarili. Kalokohan. Anong kapangyarihan mayroon ka? Anong pagkakakilanlan mayroon ka? Anong kumpiyansa mayroon ka? Siguro ito ang tanong ng lahat ng naririto, kaya sasabihin ko sa inyo kung anong klaseng pagkakakilanlan at anong klaseng kumpiyansa mayroon ako. Ako ay personal na itinalaga ng Dragon Lord bilang punong instruktor ng 800,000 Special Forces. Ang 800,000 Special Forces ay lahat ng aking mga disipulo. Pinag-isa ko ang mga pandaigdigang puwersa. Sa sarili kong lakas, tinalo ko ang pinakamalakas sa mundo, si Firecloud Evil God. Lahat ng pandaigdigang higante ay sumusunod sa akin. At tinatawag akong Eternal Night King. Ako, ang kasalukuyang pinuno ng Qianlong Hall, isang pandaigdigang higanteng organisasyon.
Ang Tianlong Hall ay may 13 sangay sa buong mundo. Mayroong 10 milyong miyembro, at sinasamba ako bilang Diyos. Ito ang aking kumpiyansa, ang aking pagkakakilanlan, ang aking kapangyarihan, ang aking inaasahan. Anak ko. Ang ating anak ay naging matagumpay. Naging matagumpay na siya. Ikaw na bata ka ay lumaki na. Sa puntong hinahangaan ka namin, at hindi na namin kayang abutin. Yeah. Ang pamilya Chen ay may tunay na dragon. Pinsan, hindi. Kuya Paolo, hindi. Lolo Chen. Sana po baliwalain nyo na lang. Lahat ng sinabi ko sa inyo dati, parang walang nangyari, di ba? Napakayabang mo, ininsulto mo ang tatay ko, tinawag mo siyang walang kwentang matanda, at isinumpa mo pa na mamatay na siya, bakit hindi mo sinabi noon na, baliwalain ka na lang, sa taong tulad mo, hindi ka natututo hanggat hindi ka nasasaktan. Kung hindi kita patataudin, hindi ako mapapanatan. Kung aalis ako sa lungsod ng liwanag. Paolo, anong karapatan mong? Pagsabihan ako, hindi ka naman talaga, miyembro ng pamilya Chen. Hindi mo kailangang makialam sa mga gawain ng pamilya Chen. Anong ibig mong sabihin? Victor, anong pinagsasabi mo? Anong pinagsasabi ko? Sino sa inyo ang makakapagpabulaan? Minsan, narinig ko ang tatay ko. Habang lasing siya, sinabi niya na pinulot ka lang daw. Sa labas, isang bastardo. Ang dugo na dumadaloy. Sa ugat mo ay hindi, dugo ng pamilya Chen. Papa. Mama. Hindi ito totoo. Di ba? Paolo, panahon na para malaman mo ang totoo. Totoo. Hindi ka namin. Tunay na anak ng mama mo. Noong gabing iyon, 20 taon na ang nakalipas. Bigla kang ibinigay sa amin, ng lolo mo mula sa isang malaking sakuna. Pero sa loob ng maraming taon, itinuring ka na namin, na parang tunay na anak. Oo nga, Paolo, matagal ka nang itinuring ng mama mo na parang tunay na anak. Papa, Mama, kung gayon, sino ang tunay kong ama? Sino ang tunay kong ina? At sino ako? Ang Panginoon ng dakilang siya ay dumating. Binabati ko po ang Panginoon. Tumayo na kayo. Salamat po, Panginoon. Lolo Chen. Sa loob ng maraming taon, ang tambuli na ibinigay ko sa iyo ay sa wakas ay hinaipan na. Mas gugustuhin kung hindi na lang yan kailanman hipan. Ngayon, ipinatawag ko po kayo rito para kumpiskahin ang lahat ng kanilang ari-arian at posisyon. Hayaan na lang po silang mamuhay ng mag-isa. Nagkamali po ako. Tatay, alam kong nagkamali ako. Nagkamali po ako, Lolo, nagkamali po ako. Roberto. Ikaw na ang mamamahala sa pamilya Chen mula ngayon. Salamat po, Ama, Pangulo. Sana po ay gabayan ninyo ang aking bunsong anak mula ngayon. Dahil humiling na ang aking tagapagligtas, natural lang na pagbibigyan ko ang lahat. Sa loob ng 10 taon, ang pamilya Chen ay magiging isang kilalang marangal na pamilya sa kaharian ng Silangan. Panahon na rin para malaman ng aking anak ang katotohanan. Nakalagay dito ang lokasyon ng isla ng nakakandadong dragon. Ngunit tuwing ika-15 ng unang buwan, bawat 10 taon, lumilitaw lang ito, hindi ito mahahanap sa ibang oras. Ito ang iniwan ng iyong tunay na ina para sa iyo, malamang ay narito ang mga salitang nais niyang sabihin sa iyo. Mahal kong anak, sa oras na makita mo ang mensaheng ito. Sigurado akong isa ka ng ganap na matanda. Alam kong matindi ang iyong pagtataka tungkol sa iyong pinagmulan. Ngunit bilang isang ina, nais kong maging malusog ka at magkaroon ng simple at masayang buhay para sa iyong kaligtasan. Huwag na huwag kang pupunta sa isla ng nakakandadong dragon. Nanay. Miguel, Maestro. dumating na ang tamang panahon. Sa ika-15 ng unang buwan, kailangan mong pumunta sa isla ng nakakandadong dragon. Naroon ang lahat ng nais mong tuklasin, at isang napakalaking pagkakataon. Tandaan mo, Miguel, sa isla ng nakakandadong dragon na ito, pupunta ka ba o hindi? Kailangan kong malaman ang aking pinagmulan. Tiyak na tutulong kami ng buong lakas. Sir Chen, ang pagpunta mo sa pamilya Chen ngayon
Ay dahil una, narinig mo ang tunog ng tambuli. At pangalawa, ang pagtitipon ng mga mandirigma sa Hilaga at Timog ay nauna nang idinaos sa home. 17 araw pagkatapos. Nagkaroon ng alitan sa Hilaga at Timog na mundo ng martial arts, at maraming namatay at nasugatan. Kaya, ang pagtitipon ng mga mandirigma sa Hilaga at Timog ay nauna nang idinaos sa home. Ang iyong tauhan, si Lin Tianho, bilang pinuno ng ilalim ng home, ay sinubukan niyang pagkasunduin ng magkabilang panig. Ngunit nag-aalala ako na mahirap siyang kumbinsihin, at baka madamay pa siya. Pupunta na ako ngayon. MM. Array. Array. Narinig ko na may kasabihan sa Hong. Mas gugustuhin mong galitin ang Haring Yama, kaysa galitin ang Jui Hall. Ang iyong Jui Hall ay isa sa 13 bulwagan ng Templo ng Langit na Dragon. Ikaw, Lin Tianho, ang emperador ng ilalim ng Hong. Ngayon, mukhang hindi ka kasing galing ng naririnig ko. Babae, walang silbi ang pagtatalo ng salita. Ngayon, tuturuan ka ni Kuya Tiger kung paano mamuhay. Naghahanap ng kamatayan. Ha. Hindi ka kasing galing ng naririnig ko. Aking munting sinta, napakayabang mo. Ngayon, dahil masaya si Kuya Tiger, ililigtas ko ang buhay mo. Guro, nagpabeya po ako. Ikinahihiya ko po ang ating sekta. Pakiusap po, parusahan niyo po ako. Talagang nagpabeya ka. Si Lin Tianho ay miyembro ng Templo ng Langit na Dragon. Ang Templo ng Langit na Dragon ay may daang taon ng kasaysayan sa mundo ng martial arts. Si Lin Tianho ay pinuno ng isa sa 13 bulwagan. Natural, hindi siya basta-basta. Umalis ka na, magpagaling ka muna. Opo. Ako, ang naghahari sa Hong sa loob ng maraming taon, at ang mga tao ay namumuhay ng payapa at masaya. Bakit hindi kayo manatili sa inyong mga lungga? Bakit kayo pumunta rito para gumawa ng gulo? Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon, at ipapakita ko sa inyo kung paano isulat ang pangalan ng Hong. Puro ka kasinungalingan. Ang Hong ay isang mahalagang daanan sa pagitan ng Hilaga at Timog. Kami ay inutusan ng Haring Dragon na magdaos ng pagtitipon ng mga mandirigma dito. Ito ay alitan sa pagitan ng Hilaga at Timog na mundo ng martial arts. Lin Tianho, wala kang kinalaman dito, pati na rin ang Templo ng Langit na Dragon. Ngunit pinilit mong makialam. Kung masaktan ka at ang mga miyembro ng iyong Jui Hall ay mawalan ng buhay, huwag mo kaming sisihin. Ikaw, aking munting sinta, napakadaldal mo. Simula nang dumating kayo sa Hong, araw-araw kayong nag-aaway at naglalaban. Ilang dosenang tao na ang namatay, kasama na ang mga inosenteng mamamayan. Bilang tagapagtanggol ng Homcheng, kailangan kong mamagitan ang pinuno ng isang underground gang. Tinawag ang sarili niyang tagapagtanggol ng Homcheng. Ang galing naman niyang magyabang. Ikaw na matandang walang silbi, wala kang karapatang umupo rito. Ito ay ang North-South Martial Arts Conference. Kayo na mga dayuhan at pabago-bago. Gusto nyo lang na magkaroon kami ng kaguluhan. Lalong lumalala, sa loob ng maraming taon sa mundo ng martial arts. Ang kaguluhan at pagdanak ng dugo na iyong sinimulan. Malaki ang iyong naging kontribusyon. Kalokohan, may tao ba dyan? Ang ganda ng mukha. Ang ganda ng katawan. Dapat maging artista ka na lang. Bakit ka pa sama-sama sa matandang ito at nakikipag-away dito? Huya, maganda ba ako? Hindi ko alam kung maganda ka. Pero ang huya mo ay hindi mahilig sa ganyan. Ha, sayang lang ang pagsayaw mo. Hindi pa ba tapos yan? Huya, alam kong isa kang tunay na lalaki.
Ah, sino kayo? Anong salamangka ang ginagamit ninyo? Ikaw ang gumagamit ng masamang salamangka. Lin Chanhu, gumising ka. Tulungan niyo po ako, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat ginamit ang salamangka para manakit ng iba. Anong nangyari sa kanya? Ginamit niya ang salamangka para linlangin ang mga tao, at gustong patayin si Lin Chanhu. Nang masira ang kanyang salamangka, siya ay nagdusa ng matinding pinsala. Hindi na siya magtatagal, kahit pa bumaba ang isang tunay na immortal. Mahirap na siyang iligtas. Guro, tulungan niyo po ako. Dalhin niyo siya. Ang pinuno ng Duitang, Lin Tianho, ay bumabati sa pinuno ng Tianlong Hall. Pinuno ng Tianlong Hall. Narinig ko na pinatay ng Hall Master ng Heavenly Dragon Hall si Cabinet Elder Zhao Laimeng at ikinulong sa Eternal Night Prison. Hinatulan ng 3,000 taon. Paano siya narito? Nakatakas ba siya sa bilangguan? Si Zhao Laimeng, ang maliit na iyon, ay karapat-dapat talagang mamatay. Kung wala lang akong masyadong koneksyon, matagal ko nang pinuntahan ang pamilya Wei para mag-higanti. Sa tingin ko, may dating ang batang ito. Hall Master, humihingi po ako ng tawad. Noong panahon ng pampublikong paglilitis, ang Juyitang ay napasama sa gulo ng mga dayuhang martial artist na naging sanhi ng pagkamatay ng ilan sa aming mga kapatid. Ngayon, muli ko po kayong ipinahiya sa harap ng maraming tao. Pakiusap po, parusahan ninyo ako. Tigre, tumayo ka muna. Napakagaling ng ginawa mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Narito na ako ngayon, ipaubaya mo na sa akin ang mga susunod na bagay. Hall Master. Ako si Paulo Santos, ang Hallmaster ng Heavenly Dragon Hall. Ano ang inyong layunin? Sinasaktan ng aking mga disipulo ng Heavenly Dragon Hall, habang wala ako. Ito ang tanging tao na aking kinakalkula na posibleng makapagkasundo sa Northern at Southern Martial Arts World at makaimpluwensya pa sa sitwasyon ng mundo. Hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. Ikaw ba si Paulo, bata? Mabuti at dumating ka, tamang-tama. Ikaw ang Dragon Seeker Immortal, mula sa 2 immortal, tama? Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. 50 taon na akong kilala. Kumalat na ang aking pangalan sa buong mundo. Kaya hindi na nakakagulat na narinig mo ito. Sayang, puro masamang reputasyon lang. Bilang isang taga-Daxia, hindi mo man lang naisip na maglingkod para sa Daxia. Sa halip, tinutulungan mo ang ilang pandaigdigang, masasamang puwersa, na lihim na lumalaban sa Daxia. Kami, mga taga-Daxia, ay gustong-gusto kang kainin ng buhay. Bata, baguhan ka pa lang. Dahil ikaw ang kasalukuyang pinuno ng Heavenly Dragon Hall. Nagpakumbaba ako para makipag-usap sa iyo ng pantay. Hindi ko inakala na ikaw ay ganoong kaikli ang pananaw at kaalaman, mababaw at walang alam. Makipot ang pananaw, parang palakas sa loob ng balon. Hindi ko alam kung sino ang parang palakas sa loob ng balon. Ang pangalan mo ay Two Dragon Immortal, at ang inyong sekta ay umaasa sa Art of War ni Taigo. Kabilang kayo sa Earthwalker lineage, at dalubhasa sa Feng Shui. Pinaghirapan niyong gustong sakupin ang real estate ng Hongcheng dahil ang inyong kapalaran ay lihim na tumutugma sa Earth Veins ng Hongcheng na makakatulong sa inyong paglinang. Tama ba ang sinabi ko o hindi? Paano nalaman ng batang ito ang lahat ng Hoy, bata ka! Zonlong True Immortal. Totoo ba ang sinabi ng Hall Master ng Tianlong Hall na sa mga nakaraang taon sinulsulan mo kami para sakupin ng Hongcheng at Yuncheng? At sinabi mong ito ay ayon sa kalooban ng langit at kapakipakinabang sa mga mandirigma ng Great Xia kung sa huli ay matuklasan na ito ay para lamang sa iyong pansariling hangarin. Hindi ka patatawarin ng Northern Martial Arts World. Yuan Gong. Tama, kung iisipin ng alitan sa pagitan ng Northern at Southern Martial Arts World, lahat ito ay dahil sa iyo. Ang angkan ng Overseas Celestial Master na ng sulsul. Ang aming Southern Martial Arts World ay nasa ilalim ng iyong impluensya sa mga taong ito. Sinusubukang magpasok ng puwersa sa Hongcheng. Ilang tao na ang nawala sa amin. Ang mga alitan sa Northern Martial Arts World ay lalo pang lumalim. Kung ang lahat ng ito ay sinadyang planuhin mo, Zonlong True Immortal, tuturuan ka ng aming Southern Martial Arts World kung paano maging isang bagong tao. Ito ay pawang kanyang panig lamang ng kwento. Siya ay isang mamamatay tao. Pampublikong nilitis na siya sa loob ng 3,000 taon. At isa pa siyang pag-anti. Kaya nyo ba akong questionin para sa isang pag-anti? Hindi pag-anti si Chen Ping. Siya ay nasa Eternal Night Prison, at dahil sa kanyang merito sa pagprotekta sa Dragon Lord, ang kanyang 3,000 taong sentensya ay pinatawad. Bakit kami maniniwala? Dahil lang sa iyong walang saysay na salita? Matanda, kung hindi ka marunong gumamit ng cellphone o mag-online, hindi ba alam ng mga alagad mo? Alam na ito ng buong mundo. Kung hindi mo alam, bakit hindi mo i-check? Ang Great Xia Dragon Lord ay inasasinado sa Eternal Night Prison at iniligtas ng Hall Master ng Tianlong Hall. Ang Eternal Night Prison ay puno ng mga nakatagong talento. Ang pinakamalakas sa 4 na hari, ang Prison King, ay nasa Eternal Night Prison. Huwag na nating banggitin ang walang kapantay na Fire Cloud Evil God. Narito ako ngayon, una, upang imbestigahan ang pagpinsala ninyo sa aking mga disipulo ng Tianlong Hall. Pangalawa, inatasan ako ng Great Xia Dragon Lord na mamagitan sa alitan ng Northern at Southern Martial Arts World. Narinig nyo ba yan? Mamagitan sa alitan ng Northern at Southern Martial Arts World. Kahit ako, na isa sa 2 dakilang immortal, ay hindi makapagpamagitan.
Ping, anong kakayahan mo para mamajitin? Anong karapatan mong mamajitin? Walang galang. Ako ang kagalang-galang na pinuno ng Heavenly Dragon Hall. Bakit wala akong karapatan? Ang mga naririto, si Ginoong Yuan, si Ginoong Gigo, kasama na ako, ay matagal ng kilalang personalidad sa mundo ng martial arts. Ikaw, itong batang walang karanasan. Hindi ka pa nga siguro kalahating taon sa larangan. Anong karapatan niyang makialam sa mga usapin naming mga veterano? Matandang uod, sa mundo ng martial arts, ang lakas ang pinakamahalaga. Bagamat ang aming pinuno ay hindi pa kalahating taon sa larangan, ang kanyang lakas ay parang Diyos. Ikaw naman, buong buhay mo nang nagsasanay. Pero sa huli, hindi ka pa rin ba isang matandang uod, na mahina ang lakas at may puting buhok? Ha 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 ha. Matandang walang silbi na mahina ang lakas. Napakagaling, napakagaling. Ang mga kabataan ngayon, napakayabang na, naghahanap ng kamatayan. Tianho. Kung malakas ka, pwede kang manakit ng tao sa publiko, ganoon ba? Kung mas malakas ako sa'yo, natural lang na pwede rin kitang patayin. Sige, sweetheart. 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 Wow, ikaw. Ano ako, hindi ako, madaling kausapin. Sa katunayan, gumaganti ako. Kung sinaktan mo ang tauhan ko, gagantihan ko. Fair lang yan. Patayin niyo ang batang yan. Hooray! Ile. Pamagong. Ikaw ang disipulo ng Evil God of Firecloud. Ang Evil God of Firecloud ay kinikilalang masamang tao sa mundo ng martial arts. Pumapatay siya ng maraming tao. Ilang sikat na eksperto mula sa Great Sea at sa ibang bansa ang namatay sa kanyang kamay kung siya ang iyong guro. Kung gayon, ikaw ang kaaway ng lahat sa mundo ng martial arts. Bata, wala akong magawa sa iyo dati. Sinong mag-aakala na ikaw pala ang disipulo ng Evil God of Firecloud? Napakagaling. Maraming tao sa Hilaga at Timog ng mundo ng martial arts ang namatay sa kamay ng Evil God of Firecloud. Siguradong mamamatay ka ngayon? Dati, iginagalang kita dahil inalis mo ang salot sa bayan. Pinatay mo si Zhao Laimeng at isa kang tunay na lalaki. Ayoko sanang pahirapan ka. Ngunit dahil ikaw ay disipulo ng Firecloud Evil God at nag-aaral siya ng masamang sining, huwag mong sisihin ang matandang ito kung magiging malupit ako sa pagpuksa ng demonyo. Halos pinuksa ng Firecloud Evil God ang buong angkan ng Ghost Valley. Nakakainis na nakakulong siya ngayon sa Eternal Night Prison. Kaya mahirap akong makaganti. Ngunit dahil narito ang kanyang tagapagmana, kailangan ko siyang patayin ngayon. Hahaha. Anong tinatawanan mo? May posibilidad ba na, hindi ako ang kanyang disipulo, kundi ang kanyang guro? Ang Firecloud Evil God ay tinaguriang parang Diyos sa ranggo ng martial arts world. Mahigit 60 taon na siyang naging master. Ikaw ang kanyang guro? Pinapatawa mo ba kami? May nauna at nahuli sa pag-unawa ng Dao. Ang may kakayahan ang siyang guro, bagamat sikat na siya sa loob ng 60 taon, ngunit hindi pa rin siya nakakamit ng Dao, at nananatiling ordinaryong tao. Ako, sa isang iglap ay nakamit ang Dao at umakyat sa langit. Sapat na upang tapakan kayong lahat, kayong mga martial arts bigwigs. Mabuti ang may kumpiyansa ang mga kabataan. Kaming mga mandirigma ay may matinding kumpiyansa upang maging matapang at umunlad. Ngunit sa tingin ko, ang kanyang sintomas ay parang nagkamali sa pagsasanay at nabaliw. Nagkaroon ng maling akala. Sumama ka sa akin pabalik sa bundok. Tutulungan kitang ayusin ang iyong kalagayan sa loob ng 10 taon. Ang Heavenly Dragon Hall ay hindi masamang sekta. Sana ay magbago ka ng isip. Dahil nasabi niyo yan, sapat na itong patunay na hindi masama ang inyong pagkatao. Hindi ko na kayo pananagutin sa inyong kawalang galang sa akin. Mamaya sa pagtutuos, siya lang at ang kanyang mga alipores ang aking pananagutin. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, sige, papaniwalain ko kayo sa pamamagitan ng pagbugbog. Sino ba talaga ang batang ito? Kahit noong nakipaglaban ako sa pinakamagaling na mandirigma ng Great Sea, si Jongnan Sword Immortal, hindi ko naramdaman ang ganitong kalakas na presensya. Nararamdaman ko, halatang nagpipigil siya. Ang lakas na ginagamit niya ngayon ay marahil 1/10 lang ng kanyang tunay na kakayahan. Nagkakamali kayo. Isa sa 100. Imposible. Walang imposible. Kanina, totoo ngang.
1% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon, ipapatikim ko sa inyo ang 1/10 ng aking lakas. Anong nangyari? Malinaw na natalsik ako, pero hindi ako nakaramdam ng sakit. Sa halip ay nakaramdam ako ng init sa loob ng aking katawan. Pakiramdam ko, ang aking mga lumang pinsala, na dulot ng sapilitang pag-eensayo ng martial arts, ay tila bumalik sa dati. Ngayon, naniniwala na ba kayo na ako ay hindi disipulo ng Firecloud Evil God, kundi ang kanyang guro? Kahit na gaano kalakas ang Firecloud Evil God, sa labanan kaya lang niyang pumatay hindi magligtas. Ngunit ako, sa isang iglap, ay kayang magpasya sa buhay o kamatayan ng sinuman. Ang isang pag-isip ay buhay, ang isang pag-isip ay kamatayan. Ang pagbaliktad ng kamay ay ulap, ang pagbaliktad ng kamay ay ulan. Ang Hall Master ay guro pala ng Firecloud Evil God. Ang bayani ay lumitaw sa murang edad. Paano siya naging ganito kalakas? Sa loob ng ilang dekada, nagpasiklab ako ng gulo, at malapit na sanang magkagulo ang martial arts world. Sinira ng batang ito ang aking plano. Hindi, kailangan ko silang lahat puksain. Kahit na ang batang ito ay isang Diyos, papatayin ko pa rin ang Diyos. Si Chen Ping ay pag-iisahin ng martial arts world. Sasakupin ng lahat ng organisasyon sa mundo, at magiging pinuno ng mundo. Ang kanyang masamang hangarin, ay malinaw na nakikita. Huwag mong gamitin ang iyong makitid na pananaw para husgahan ako. Huwag mong sabihin hindi, kahit na ganoon, ano ang magagawa mo sa akin. Kung gayon, talunin mo muna ako, bago mo gawin ang iyong malaking pangarap. Hindi maganda. Ginagamit niya ang ipinagbabawal na teknik. Ang demonic disintegration technique. Ang lakas niya ay lumaki ng higit sa 10 beses. Isang ipinagbabawal na teknik na isang beses lang magagamit sa buhay, kahit na narito ang Firecloud Evil God, kaya niya itong patayin agad. Mag-ingat po, Ginoong Chen. Demonic barrier. Ito ba ang iyong kumpiyansa? Ang isang katawan ay naging 10. Sayang. Ang basura ay basura pa rin. Dragon Slaying Sword. Bakit? Nagamit ko na ang ipinagbabawal na teknik, ang demonic great technique. Kaya kung patayin maging ang Firecloud Evil God, bakit hindi ko kayang pigilan ng iyong atake? Ako ay isang immortal. Sa mortal na mundo, ako ay walang kapantay. Kahit na makarating ako sa mundo ng mga immortal, mananatili akong walang kapantay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na martial arts. Itigil ang labanan. Ha 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 ha, ikaw. Ang pagtigil sa labanan ay ang tunay na martial arts. Naintindihan ko na. Ang tunay na kahulugan ng martial arts ay hindi ang pumatay, kundi ang itigil ang kaguluhan. Si Ginoong Chen ang pinakamalakas sa lahat, siya ang numero 1 sa mundo. Kami ay lubos na sumusunod. Kanina, habang ginagamit ko ang aking kapangyarihan, hindi ninyo nakontrol ang inyong isip. Nag-iwan ako ng marka sa inyong puso. Sa loob ng susunod na 100 taon, kung gugustuhin ninyong lumaban, mapipigilan kayo ng markang ito. Kung hindi kayo lalaban sa loob ng 100 taon, ang pinakamalaking paghihiganti ay mawawala na parang bula. Hindi ko na nga kayang magtipon ng intensyon na pumatay. Ngunit ang galit na ito ay hindi mawawala ng walang dahilan. Ito ay lalo lamang lalalim. At sa huli ay magtitipon sa inyo. Malaki ang magiging hadlang nito sa inyong paglinang. Opo. Kaya nga sinabi kong lahat ng sama ng loob ay ipasan niyo sa akin. Kung mayroong kailangang mapunta sa impyerno, ako lang ay sapat na. Hindi na kailangan ang libu-libong tao. Si Ginoong Chen Ping ay may pusong bodhisattva. Ako ay handang. Ituring si Ginoong Chen Ping bilang pinuno ng Northern Martial Arts at ang pangkalahatang pinuno ng Northern at Southern Martial Arts. Si Ginoong Chen ay walang kapantay sa kabutihan. Ako ay handang ituring si Ginoong Chen Ping bilang pangkalahatang pinuno ng Northern at Southern Martial Arts. Kami ay handang ituring si Ginoong Chen Ping bilang pangkalahatang pinuno ng Northern at Southern Martial Arts. Ngayon ay gagawa kami ng 100 taong panunumpa. Ngayon, ang dakilang siya ay may panloob at panlabas na problema. Ang mga bansa ay lumagda sa isang kasunduan na huwag gumamit ng mga armas. Ang mga martial arts masters ay dapat mag-alala para sa bansa. Umaasa akong magkakaisa kayo at lalaban sa mga kaaway. May utos ang pinuno. Kami ay natural na susunod. Susunod po kami. Tumayo na kayong lahat. Sa hinaharap kayo ay pupunta sa digmaan upang pumatay ng mga kaaway. Marami sa inyo ang maaaring malibing sa ibang lupain. Marami sa inyo ang huling beses ko nang makikita. Ako, si Chen Ping, ay tatandaan ang inyong kabutihan.
Dito, tatanggapin ko ang isang paggalang mula kay Chenping. Palem, pinuno. Magkita tayo sa digmaan. Chenping, matagumpay mong nalampasan ang pagsubok ng tao. Ang daanan patungo sa Dragon Lock Island ay bukas na para sa'yo. Chenping.